Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2571 Galit na Galit. Nahulog ang tila hindi sanay, napakasimple at bastos na palakol, ngunit hinaranggan nito ang maraming anggulo ng pagtakas ni Yefan. Naabot ng martial arts ang larangan ng pagbabago, bumalik sa kalikasan. Gumawa si Yefan ng direktang pagharang gamit ang kanyang paalang na espada, para lamang makarinig ng tunog ng Kent Metal Muffled. Ang kanyang mga braso ay namamanhid dahil sa pagkabigla ng isang malaking puwersa, at ang kanyang katawan ay pamitik paatros, humihila ng distansya. Umupo si Yefan at gustong umikot sa likod ni Xingtian at direktang pumasok sa tarangkahan ng libingan. Ngunit si Xingtian ay lumapit na parang anino, una niyang itinapon ang higanteng kalasag na mukha ng hayop sa kanyang kamay, na hamarang sa daanan ni Yefan. Isang higanteng palakol ang tumawid, nagpagulong ng isang marahas na alon, na hiniwa sa kalahati si Yefan. Walang ibang pagpipilian si Yefan kundi hadlangan ang paggalaw ng pag-indayog ng kanyang espada, pag-alis, at inihampas ang isang baga ni Yanmie patungo sa katawan ni Xingtian gamit ang kanyang backhand. Ngunit tila hinusgahan ni Xingtian ang mga panlilinlang ni Yefan, kaya tumabi siya ng maaga at umiwas. Dam! Napagtanto ni Yefan na bagamat nakaranas siya ng daan-daang labanan, ang karanasan sa pakikipaglaban ni Xingtian ay higit na nakahihigit sa kanya. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban, karanasan, at intuwisyon na higit kong pinagkakatiwalaan ay talagang dahado sa harap ng sinaunang Diyos ng digmaang ito. Sinamantala ang agwat sa pagitan ng paggunita ni Xingtian sa higanteng kalasag, ibinuka ni Yefan ang mga pakpak ng kaliskis ng dragon sa likod ng kanyang likuran, at muling binuksan ang distansya habang lumilipad. Nasusunog na langit Dragon King Spear. Kaagad na ginawa ni Yefan ang 10,000 lumilipad na espada sa makakapal na sibat ng apoy at tumama sa katawan ni Xingtian. Siyempre, hindi ito sapat para saktan si Xingtian, ngunit gusto lang ni Yefan na magantala. Sa katunayan, hindi man lang nag-abalang hamarang si Xingtian gamit ang kanyang kalasag, kaya kinain niya ang lahat ng sibat ng Dragon King. Pag-awit ng kamatayan. Sinaksak ni Yefan ang espada, at pinalibutan si Xingtian ng malaking anino ng demonyo. Isang tsunami ng nakatutuwang negatibong emosyon ang nagsimulang bumaba kay Xingtian. Umuungol. Gitling. Itinaas ni Xingtian ang kanyang mga braso at ikinaway ang kanyang takot, na para bang gumawa siya ng isang dagandong sa labanan. Hindi lamang siya naapektuhan ng mga negatibong emosyon, ngunit tumawa siya ng malakas, ito ba ay katawa-tawa na trick, gusto kong maapektuhan ang general na ito. For a time, parang mas mabilis si Xingtian kaysa dati. Ang kapangyarihan ng paghawak ng palakol ay tumaas din ng gusto, at muli ay nilaslas si Yefan gamit ang isang mapang-ipong palakol. Muling umatras si Yefan at ipinatawag si Xiangshan Roushui sa libingan. Ang Milky Way ay bumagsak sa loob ng 9 na araw. Isang shockwave ng liquid sword intent ang sumugod na parang Milky Way na nakabitin na nakabaligtad. Inihagis ni Xingtian ang higanteng kalasag sa lupa gamit ang isang halo, direktang inilihis ang layunin ng likidong espada. Ang kanyang pares ng mga kamag-anak ay hindi alam kung anong material sila, at malamang na sila ay mga sagradong bagay, hindi masisira. Nang makitang hindi magtagumpay ang isang galaw, direktang binalot ni Yefan ang buong katawan ni Xingtian ng kanyang likidong espada. Sa pagkakasalubong ni Xingtian kay Xiangshan Roushui, lumipad si Yefan at gustong buksan muli ang pinto ng libingan. Ngunit si Xingtian ay humawak ng isang higanteng palakol at umikot sa napakabilis na bilis, na ginawang vortex ang layunin ng likidong espada, at isang palakol ang lumipad palabas mula sa puyaw ng tubig patungo sa direksyon ni Yefan. Nang gagamitin na ni Yefan ang kanyang espada, muli siyang nag-ambala. Ang higanteng palakol ay tumalikod at nahulog pabalik sa mga kamay ni Xingtian, at si Xiangshan Roushui ay natigilan at nabasag sa kanya. Ano ba naman itong palaban na halimaw na ito? Natigilan si Yefan, ang gininto ang katawan na konektado sa libingan, ang hindi mapapantayang karanasan sa pakikipaglaban, at isang hindi kapani-paniwalang malakas na, nalalabing kaluluwa, gusto ba niyang patuloy na kumain ng ganito hanggang sa maubos ang kanyang primordial spirit? Ayos lang. Hindi nakipagkasundo si Yefan. Ang pinakamataas na kabutihan ay parang tubig, na umaakay sa baybayin ng lupa. Si Yefan ay tumawag ng daan-daang liquid sword intent clone, bawat isa ay may hawak na flying sword, at kasabay nito, hinagis niya si Don Qianxing kay Xingtian. Sa isang iglap, higit sa 100 kometa na may layuning espada ay kinaladkad ang kanilang mahabang buntot at inihagis ang mga ito patungo kay Xingtian. Hindi ito pinansin ni Xingtian, inilagay niya ang kanyang higanteng kalasag, sa halip na umatras, umabant siya, at sumugod patungo sa tarangkahan ng libingan. Dong dong dong. Ang natama ng kometa ang higanteng kalasag, na gumawa ng malakas na kalabog. Kahit na si Don Qianxing ay patuloy na pumutok ng marahas, hindi nito napigilan ang banal na kapangyarihan ni Xingtian. Nagwagayway lang ng sword light si Yefan. Nang makita niya na ang gintong tarangkahan ay malapit ng mabuksan, nakita niya na isang malaking anino ang lumitaw sa tabi niya, ito ay ang higanteng palakol.
Oops! Umiwas si Yefan, ngunit sinampal pa rin siya ng higanteng palakol. Ang kanyang katawan ay naging bola ng kanyan at tumama sa isang estatwa. Bang! Ilang beses na bumagsak ang katawan ni Yefan at bumagsak sa lupa, pakiramdam na ang kanyang mga buto ay malapit ng mabali. Bago siya makahinga, muling umatake si Xingtian, kumamo sa lupa gamit ang kanyang palakol, hinabol si Yefan. Sinampal ni Yefan ang lupa gamit ang sword intent, tumalbog, umiwas sa palakol, at naghagis ng Star Dragon Pendant. Ang palawit ng Star Dragon na nakabalot sa apoy ng purgatorio ay tumama sa katawan ni Xingtian. Ngunit isang dagandong lamang ang narinig, muling pinalakas ni Xingtian ang dalas ng kanyang pag-atake at tinamaan ng kalasag si Yefan. Bang! Si Yefan ay tinamaan ng higanteng kalasag at ang kanyang katawan ay tumama sa tuktok ng nicho. Paft! Si Yefan ay nagluwa ng isang subaw ng dugo, na napakabilis kaya wala siyang oras na gamitin ang Dragon Blood Armor upang mapabuti ang kanyang depensa. Dir-diretsyong tumalon si Xingtian at diniinan siya ng isang higanteng kalasag, na parabang madudurog siya sa laman. Nagmamadaling ginamit ni Yefan ang kanyang espada upang maglakad sa paligid ng dragon at iniwasan ito, ngunit isang palakol ang lumipad sa kanyang harapan. Hindi siya binigyan ni Xingtian ng oras para mag-isip. Matapos hulaan ang kanyang mga aksyon, sinundan niya ang pag-atake ng sabay-sabay. Ano? Pagagalitan ni Yefan ang kanyang ina sa kanyang puso. Ngayon bugbugin hanggang mamatay. Walang paraan para maiwasan ito, walang ibang pagpipilian si Yefan kundi magpaliit ng isang light refracting na espada at kalasag. Bang! Ang espada at kalasag ay inalog, hinaronggan ito ni Yefan ng kanyang itim na espada at nahulog. Sa huli, bumalik pa rin siya sa lugar kung saan siya pumasok, na malayo pa sa pintuan ng puntod. Si Xingtian ay nakatayo pa rin sa pintuan. Bagamat wala siyang ulo o mata, nararamdaman ni Yefan na siya ay hinahamak. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang puso ay puno ng galit. Estado, ngunit wala pa ring paraan para kunin si Xingtian. Ang tanging paraan ay upang pilitin ang isang pangharap na pambihirang tagumpay. Pagkatapos ng lahat, si Xingtian ay isang natitirang kaluluwa lamang, na nangangahulugan na siya ay patuloy na nauubos at hindi na nakakabangon. Ang magagawa niya ay ubusin siya ng sapat para banta siya, o direktang ubusin ang kanyang primordial spirit energy para mawala. Huminga ng malalim, naging itim na kidlat si Yefan at sumugod kay Xingtian. Sinaunang espada. Si Yefan ay hindi gumamit ng masyadong maraming kasanayan sa pagkakataong ito. Siya ay umindayog, naglaslas, at sinaksak ang higanteng espada. Malamig na bamantong hininga si Xingtian. Bagamat may hawak siyang clumsy giant axe, hindi naman mabagal ang kanyang takbo. Gumamit siya ng iba't ibang bahagi ng palakol upang harangin at pag-atake ng mahusay, at lumaban ng pabalik-balik kay Yefan. Paminsan-minsan, gumamit ang higanteng shield ng block at shield strike, na ikinabigla pa ni Yefan. Sa silid ng libing, isang malakas na kalabog na tunog na parang granazo ang nagsimulang sumabog, at ito ay parang isang pagsabog ng kulog sa tagsibol, tuloy-tuloy. Hindi alam ni Yefan kung sarili niyang ilusyon iyon. Pagkatapos ng ilang daang galaw, nalaman niyang hindi lang hamina si Xingtian, ngunit bumibilis din ang kanyang bilis at palakas ng palakas ang kanyang lakas. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang itim na higanteng espada ni Yefan ay nalaslas ng isang palakol, na naging dahilan upang mamanhid ang kanyang mga kamay. Kinailangan ni Yefan na pansamantalang umatras at lumabas ng 12-dosenang metro. Natulala. Fair na. Magaling makipaglaban. Tumawa si Xingtian. Nagulat si Yefan, Senyor, kung mas lumalaban ka, mas matapang ka, may mood ba? Nagulat si Yefan, dahil ang palakol ni Xingtian ay tila walang intensyon ng palakol, at ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan ay napakahiwaga. Haha! Ito ang mood ng galit, na mauunawaan. Boy, sa tingin mo ba ang mood na iyon ay maiuugnay lamang sa espada sa iyong kamay? Mukhang kakaunti lang ang pagkakaintindi mo sa mood, tumawa si Xingtian. Galit na galit ang kalooban. Hindi kaya hanggat patuloy na nagagalit ang taong ito sa labanan, tataas pa rin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. At ang pervert mood na ito. Si Yefan ay talagang nakamulat. Kung ito ang kaso, natural lang na gumamit ng trick ang Yellow Emperor para pugutan muna ng ulo si Xingtian. Walang gustong magpalaki ng super monster sa giyera. Lalong lumalaban ang lalaking ito, sino ba ang makakatagal? Kabanata 2572 Karapat-dapat ka ba rito? Hindi alam ni Yefan kung gaano katagal ang natitirang kaluluwa ni Xingtian kung magsasayang siya ng sobra. Bagamat ang nalalabing kaluluwa ay patuloy na manghihina, ngunit sa pagdaragdag ng masining na paglilihi, ang kapangyarihang labanan ni Xingtian ay hindi hihina sa maikling panahon. Sa ganitong paraan, natatakot ako na kung susubukan mo ang libu-libong mga trick, maaaring hindi ka makakuha ng mga resulta. Kung hindi ka nagmamadali, maglaro ka na lang, magandang pagkakataon pa rin ito para pagbutihin ang iyong sarili. Pero may natitira pa siyang isang araw, kailan kaya siya makakalaban ng ganito? Inalis lang ni Yefan ang sungay ni Chiyo, at inihayag ang marka ng barbarian na Diyos.
Senyor, pinapante talaga ako ni Chiyo, para sa kapakanan ng mga taga-Julie sa labas, hindi mo ba ito magagawa para sa kaganhawahan? Napangiti si Xing Tian ng nakakainsulto, kahit na mayroon kang sungay at pribadong selyo ng emperador, hindi ito nangangahulugan na kailangan na itong palayain. Umalis ka. Ako. Tatandaan lang ang bilin ng emperador, damaykit ka sa pintong ito, ano pa bang kinalaman ko? Napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso, sa katunayan, nahulaan din niya na kahit na ilabas niya ang token, hindi ito bibitawan ni Xing Tian. Sa kakayahan ni Xing Tian, natatakot ako na baka nakita niya ito ng maaga, mayroon siyang paraan ng disintegrasyon, at dapat may koneksyon siya kay Chiyo. Ngunit tinanggap lamang ni Xing Tian ang utos ng kamatayan, maliban kung personal siyang sinabihan ni Chiyo na umalis, o mananatili siya rito ng desperadong. Iginagalang ko ang malalakas. Isang malaking karangalan para sa isang sinaunang Diyos ng digmaan tulad ng nakatatanda na makipaglaban sa akin. Ngunit ang nakatatanda ay ang katawan lamang ng natitirang kaluluwa. Kung uubusin ko ang natitirang kaluluwa ng nakatatanda, ganap kong iwawaksi ang espiritu at kaluluwa, na hindi ko gusto. Sabi ni Ye Fan sa isang komplikadong mood. Gusto lang niyang gamitin ang magic horn para iligtas ang mga tao. Nadama ni Ye Fan na walang kabuluhan ang labanang ito. Si Xing Tian ay ganap na namatay, at pagsisisihan din niya ito. Basura. Ngumisi si Xing Tian. Sumimangot si Ye Fan. Noong mga araw na iyon, si Ji Xuanyuan ay malinaw na mas malakas kaysa sa general na ito, ngunit para sa kapakanan ng pangkalahatang sitwasyon, mas gugustuhin niyang gamitin ang kanyang mga diskarte upang magplano laban sa general na ito, kaysa harapin siya ng direkta. Ano man ang sinabi ng pamilya Julie tungkol sa kanyang pagiging kasuklam-suklam, walang sino man ang nagtanong sa lakas ni Ji Xuanyuan dahil dito. Walang mangmang na mag-iisip na kung wala ang Koi Niu Drum, ito ay magagawang manalo kay Ji Xuanyuan. Kamumuhian ni Ben ang kanyang tuso at ayaw, ngunit hindi niya naisip na mahina si Ji Xuanyuan, ginawa lang niya ang dapat niyang gawin. Ikaw lang bata, sa maliit na kakayahan na ito, nababahala ka sa buhay at kamatayan ng kalaban sa harap mo, at iniisip mo pa rin ang impossible ang tagumpay. Ikaw ba ay, karapat-dapat? Nagulat si Ye Fan. Kaagad, sinabi ni Xing Tian ng panunuya. Hindi ko masabi kung ano ang malaking larawan, hindi ko masabi ang kahalagahan ng tama at mali, at ni hindi ko masabi sa puso ko. No wonder bata ka, kumuha ka ng magandang emperor level na sword gawing parang ibon. Hawak ni Ye Fan ang higanteng espada, patuloy na nanginginig, humihinga ng mabigat. Sinabi niya ang mga salitang ito dahil iginagalang niya si Xing Tian, at ang orihinal niyang intensyon ay iligtas ang mga tao, maging ang mundo. Bakit ang kabaitan niya sa mga mata ni Xing Tian? Sinasabing napakawalang kwenta. Kung wala kang sense of responsibility, kunin mo na lang ang mga babae at umalis ka sa arka. Kahit anong mangyari, kaya mong mamuhay ng sarili mong buhay. Para sa alang-alang kay Hong Huang, isinugal mo ang iyong buhay, ngunit ikaw ay pinarusahan. Sa gayong panunuya, kahit ang Buddha ay may 3 punto ng apoy, hindi banggitin si Ye Fan ay hindi masamang tao. Senior Xing Tian, hindi ako si Chiyo, o si Ji Xuanyuan, hindi ako ang uri nila ng henyo. Marami nga siguro akong kalituhan, baka hindi na maabot ng aking kaharian ang kanilang taas. Ngunit hindi ako sumuko sa aking mga pagsisikap, at lagi kong alam kung ano ang mahalaga sa akin at kung ano ang gusto ko. Hindi ako masama gaya ng sinabi mo, sabi ni Ye Fan habang nagngangalit ang mga ngipin. Talaga. Itinaas ni Xing Tian ang kanyang palakol, patunayan mo kay Ben. Nakaramdam si Ye Fan ng matinding galit na nagpalaki sa kanyang mga daluyan ng dugo, at ang kanyang chi at dugo ay tumaas ng husto. Muling sumiklab ang apoy ng purgatorio, kinaladkad ni Ye Fan ang higanteng espada, naging isang itim na baliw na dragon, at muling naglunsad ng frontal attack kay Xing Tian. Sa libingan, nagsimula muli ang paghaharap sa pagitan ng espada at Shenqi. Kasabay nito, ang maliit na mundo sa labas ng libingan. Malapit sa Xingtian Village, bumaba ang Candlelight kasama ang isang grupo ng mga taong Julie na nagmula sa malayo. May mga 20 hanggang 30% lamang ng mga nagsasaka ng Julie dito, at karamihan sa kanila ay hindi makakalipad ng malalayong distansya. Kaya't sinubukan ng mga magsasaka ni Zhuguang at Julie ang kanilang makakaya na gamitin ang pamamaraan ng pagkontrol ng hangin upang lumipad kasama ang mga ordinaryong taong ito, ngunit ang bilis ay hindi maaaring masyadong mabilis. Isa pang ilang daang tao ang ipinadala, ang Candlelight ay tumingin sa mapa ng punong nayon na si Yulong, at nagplanong pumunta sa ilang iba pang mga nayon sa mas malayo. Biglang narinig ng Candlelight ang dagandong ng lupa sa di kalayuan. Nang lumipad ako, nakita ko ang isang kamanghamanghang tanawin. Nakapatong ang 2 kamay ni Kuatian sa lupa, parang nakadugtong sa lupa. Sa ilalim ng lupa, mayroong isang bagay na patuloy, sa tunog ng rumbling, ito ay ipinadala tulad ng isang kawayan, at ito ay sumabog. Ito ay isang piraso ng malalaking buto, mga buto sa binti na 12 ng metro ang haba, halatang iniwan ng mga higanteng iyon ng angkan ng Kuafo. Ancestor Kuatian, ikaw ay. Naguguluhan si Zhuguang. Inilabas ni Kuatian ang magulong kapangyarihan ng lupa sa buong katawan niya. Upang mag-alis ng libu-libong tao, kailangan mo ng isang bagay na sapat na malaki upang dalhin.
Ang mga buto ng ating kwafo ay hindi masisira at maaaring humadlang sa maraming kaguluhan, at tamang-tama para sa balangkas na bumuo ng bagay na ito. Ito ang aking mga patay, ang mga katribong namatay sa labanan, sana ay may padala ang kanilang mga labi sa Tribong Julie upang makaalis ng ligtas, sabi ni Quatian na may pabago-bagong mga mata. Naantig ang ekspresyon ng kandila, at matagal na niyang narinig na si Quafo ay isinilang sa lupa, at siya ay isinilang na may talento sa linya ng dugo upang makipag-usap sa lupa at gamitin ang kapangyarihan ng lupa. Ngayong kayang ipatawag ni Quatian ang lahat ng uri ng mga kalansay mula sa lupa, ang mahiwagang operasyon ng lupa at siya bilang isang katawan ay isang pagbubukas ng mata. Kung kailangan mo ng tulong, mangyaring huwag mag-atubiling sabihin sa nakababatang henerasyon, sabi ng Candlelight. Umiling si Quatian, hindi na kailangan dito, may balita na ba para sa batang iyon? Sa ngayon, hindi. Tumangala si Quatian sa kalangitan kung saan nagsimulang mag-iba-iba ang espasyo, mukhang dahil sa ilang mga pagbabago, ang Xiaotiandi ay naging lubhang hindi matatag ng maaga, ang ating oras ay nauubos na. Sumimangot din ang kandila, hindi naman masyado. Maglakas loob na magsalita ng walang kaparirikan, sunduin kaagad ang mga taga-nayon. Bang! Sa loob ng libingan. Hindi alam ni Yefan kung ilang beses siyang tinamaan ng higanteng kalasag ni Xingtian, at pagkatapos lumipad ng 12-dosenang metro, nataman niya ang rebulto. Pinunasan niya ang dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, nakaramdam ng inis sa kanyang puso, ang galit nitong si Xingtian ay lalong lumalala, at ang kanyang triple disintegration na pangangatawan ay halos hindi mabata. Kung talagang gusto mong masira, ang pagbawi ay hindi magiging mabilis, at ikaw ay magiging ganap na dehado, at ang posibilidad na makalusot ay mas maliit. Oras. Kailangan niyang magmadali. Nang tumingin kay Xingtian, na namumula ang mata, muli niyang ibinato ang kanyang palakol. Walang pakialam si Yefan na hindi siya sapat na sanay sa kontrol, kaya nagpa siya siyang sumugal. Sa isang dagandong, hindi umiwas si Yefan, ngunit hinarap ang higanteng palakol at nilaslas. Ang Black Sword Intent Light Blade, ang sumisikat na enerhiya, ay gumagana sa isang espesyal na paraan. Parang paglalagay ng tinder sa isang tumpok ng panggatong, at sinabuyan pa ng kerosene. Maghiwa-hiwalay, bitawan. Chapter 2573, Reunion pagkatapos ng mahabang pagkawala. Orihinal na puno ng paniniil at kadiliman, tulad ng kapangyarihan ng impyerno at kalaliman, ang Infernal Demon Flame Sword Intent ay tila naturukan ng mas masama at mapangwasak na kapangyarihan. Tila ang isang demonyong Diyos, na puno ng pagpigil, ay biglang nagalit, na nagpapakita ng mas masasamang panig, at naging isang malupit na Samaire sa mundo. Malinaw na naramdaman ni Yefan na ang kanyang espada ay mahirap ng kontrolin sa sandaling ito. Ang Sword Intent ay nagdulot ng malakas na sampal na mapunit ang kanyang braso at masunog ang kanyang laman at dugo. Hindi maganda. Hindi ko na-control ang sukat ng disintegrasyon. To be precise, wala talaga siyang kakayahan na ito. Gatlang M. Si Yefan ay umungal, habang ang kanyang mga braso ay nakakaramdam ng sakit, at sa kabilang banda, siya ay nagalit sa kanyang sariling espada, na hindi niya lubos na makontrol. Ang itim na apoy ng kalahating katawan na sword na demonyo ay sumisikat, na parang gustong lumunin ng demonyo si Yefan mismo. Ang Black Sword Intent Light Blade ay lumitaw sa isang estado ng nagngangalit na apoy tulad ng ngipin ng lagarin ng isang bundok ng mga kutsilyo. Sa orihinal, ang talim ay 10 metro lamang ang haba, ngunit ito ay naging isang surging black tide na may haba na higit sa 100 metro. Tulad ng isang nakakatakot na itim na dragon na may apoy ng demonyo, na may malaking katawan, sumugod ito patungo kay Xingtian. Ang orihinal na matipunong katawan at malaking palakol ni Xingtian ay nilamon sa isang iglap bago ang nagkawatak-watek na siga ng espada. Boom! Gitling! Ang malaking metal na katawan ni Xingtian ay durog-durog, ang kanyang mga braso at katawan ay mabilis na nawala, naging isang metal na likido na nawala, at isang pares ng ganchi ang lumipad palayo. Ang mapanirang kapangyarihan ay naging imposible para sa gintong libingan na maikalat ang mapanirang kapangyarihan sa isang iglap. Sa unang pagkakataon, si Yefan ang nanguna sa tunggalian kay Xingtian. Gayunpaman, si Yefan mismo ay hindi maganda ang pakiramdam, ang kanyang mga kamay ay duguan, at maging ang mga buto ay nalantad. Dalawang daliri ang nabali ng reaction force dahil sa sobrang lakas. Isinandal ni Yefan ang kanyang katawan sa dingding, umubo ng isang subaw ng dugo, humihingal, at nanginginig na tumayo. Nang makita si Xingtian na nakahiga sa malayo, ngumiti si Yefan ng malungkot. Hindi ko alam kung ang Disintegration Sword Intent na inilabas ng hakbang na ito ay para talunin ang kalaban, o pahirapan ang sarili ko, o pareho. Gayunpaman, sa wakas ay natalo niya ang katawan ni Xingtian, at gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para sumugod sa libingan. Lumipad si Yefan at gustong hatiin ang ginintoang tarangkahan gamit ang espada, ngunit hindi magagamit ng dalawang nasugatang braso ang mga baga ni Yan Mie ng buong lakas. Sa laslas ng espada, yumanig lang ng kaunti ang gintong tarangkahan, ngunit nabigong masira ang siwang. Habang ina-activate ni Yefan ang Shenlong Bloodline at gustong mapabilis ang kanyang paggaling, naramdaman niya ang isang krisis sa kanyang likuran. Boom! Biglang nahulog ang isang palakol.
Pagkatapos ng ilang paghinga, talagang pinalapot muli ni Xingtian ang kanyang ginintoang katawan at diniinan siya ng malakas. Kahit na ang galit na estado ni Xingtian ay tila hamina dahil sa kanyang pag-atake ngayon, si Efan ay nasugatan pa rin, kaya't hindi niya nagawang talunin si Xingtian. Anak! Ang paraan ng pagkakawatak-watek ng dakilang Emperador Qiu, na ginamit sa katangahang paraan, ay talagang sasaktan ang kanyang sarili. Katulad mo, karapat-dapat kang kumbansihin ng general na ito na ikaw ang ipinadala ng emperador. Nanunuya si Xingtian. Si Efan ay umiwas ng paulit-ulit, ang kanyang puso ay puno ng galit, at siya ay nagsanay ng ilang higit pang mga dekada, kahit na ito ay ilang taon, hindi siya mapapahiya. Fair na. Ganito na lang. Bigyan mo pa si Ben ng ilang espada. Papasukin kita pagkatapos mong talunin si Ben ng todo-todo. Haha. Tumawa ng malakas si Xingtian, na may palakol at kalasag, ang mga tigre ay puno ng hangin, at sila ay nagbukas at nagsara. Matatalo lang si Efan. Tila napakahirap na ganshi, sa mga kamay ni Xingtian, kapag inilalahad niya ito, para itong hangin sa taglagas na nagwawalis ng mga dahon, umaagos kasama ng mga ulap at umaagos na tubig, nang walang anumang kapintasan. Ang braso ni Efan ay nakabawi halos makalipas ang ilang sandali, ngunit kung pinakawalan niya ang hindi pa nasa hustong gulang na sword intent of disintegration tulad ng ginawa niya ngayon, baka masaktan siya ng higit pa sa kanyang dalawang braso sa susunod. Dahil si Efan mismo ay hindi alam kung anong uri ng pagsabog ang ay dudulot ng inilabas na sword intent. Kahit na natalo niya talaga si Xingtian, posible pa rin na masugitan ang sarili o mapatay man lang. At kung maliit lang ang disintegration power na pinakawalan niya, hindi niya magagawang saktan si Xingtian. Sa madaling salita, sa ganoong matinding labanan, hindi sigurado si Efan na maglalabas ng tamang disintegration sword intent. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Ang tug of war na ito ay hindi sinasadyang tumagal ng mahigit isang araw. Ang dalawang tao sa gitna ay nagpabalik-balik, ngunit ni isa ay hindi sapat upang sabihin ang huling resulta. Ang natirang kaluluwa ni Xingtian ay patuloy na humihina, ngunit ang kanyang galit ay palaging makapagpapigil kay Efan sa labas ng gate. Naramdaman ni Efan na mas lumalabo ang kanyang kamalayan. Mula sa pagkabalisa sa simula, hanggang sa mabagal na galit at inis, hanggang ngayon, unti-unting nalulula. Ano ang dapat kong gawin? Ginamit ko ang lahat ng aking lakas, ngunit maaari lamang akong manalo sa pamamagitan ng pagkonsumo. Ang problema ay hindi ko kayang gumastos ng maraming oras. Ikaw bastard. Ito ang iyong taktika. Ubusin ang natitirang kapangyarihan ng primordial spirit. Tumawa si Xing Tianshuan, sa iyong lakas, ang sinumang kumonsumo ng una ay papatayin ng isa pa, hindi ko pa alam. Pagkatapos sabihin iyon, si Xingtian ay tila naging mas masigla, humahabol at humahampas kay Efan. Habang umiiwas si Efan, nalaman niyang ang tunog ng kandila ay nagmula sa kanyang tagapagbalita. Guru, naririnig ba ng master? Medyo pabago-bago ang boses ng babae, na parang nasa ilalim ng lupa. Nanlamig ang espiritu ni Efan, at habang iniiwasan ang isang palakol, sinabi niya, halika. Hindi na makayanan ni Xiao Tiandi. Nakapasok na ang kapangyarihan ng kaguluhan. Nagtipon ang lahat, ngunit, mayroon pa ring libo-libo ang mga tao. Hindi ko sila maalis ng magkasama. Nagulat si Efan, bakit Xiao Tiandi dumating ba ang crash kanina? Dahil ba sa sobrang lakas ng pamimilit na binitawan niya sa pakikipaglaban dito? Efan, okay ka lang ba? Pumasok ang kapangyarihan ng kaguluhan at masasamang espiritu, at hindi bababa sa 20,000 hanggang 30,000 katao ang mamamatay dito. Medyo nababalisa din si Feng Qinglan. Sabik na sabik si Efan, habang iniiwasan ang pag-atake ni Xingtian, galit na galit niyang sinabi, Xingtian. Gusto mo ba talagang ipagsapalaran ng buhay ng 10,000 li na tao para sa death order? Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. May kakayahan kang talunin ang general na ito. Tumawa ng malakas si Xingtian. Nagsumikap si Efan para pakalmayan ang sarili. Habang mas kritikal ang sandali, mas alam niyang kailangan niyang huminahon. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Isipin kung ano ang iba pang mga paraan na maaari mong mabilis at patuloy na mapataas ang iyong pagiging epektibo sa labanan. Kung kaya mong makabisado ang kumpletong Purgatory Sword Demon, maaaring may pagkakataon. Ngunit, ang buong katawan ng Purgatoryong Espadang Demonyo, hindi mo ba makontrol ang iyong sarili? Sandali lang. Tila ngayon lang sinabi ni Xingtian na ang unang hakbang ng Xinjian ay ang harapin ng buo ang kanyang puso. Sa puntong ito, nang gamitin niya ang isang kamay na Espadang Demonyo, naramdaman niyang naiintindihan niya noong siya ay nasa Asgard Palace. Gayunpaman, tila may mas malalim na pag-unawa ang pagsusuri ni Lenovo Dao Xingtian kay Ji Xuanyuan. Inayos ni Ji Xuanyuan na ang Heavenly Star God ay mamuno ng lihim sa loob ng libu-libong taon, ngunit pinahintulutan din ito ang angkan at ang pinili na bawasan ang mga hindi pagkakaunawaan at maging matatag sa mahabang panahon. Nagplano siya laban kay Xingtian, ngunit pinabilis din niya ang pagtatapos ng digmaan at binawasan ang mas maraming inosenteng casualty. Kasabay nito, hindi itinanggi ni Xingtian ang kapangyarihan ni Ji Xuanyuan dahil dito, ngunit ayaw lang. Ang ginawa ni Ji Xuanyuan ay hindi gaano maliwanag at matuwid, mayroon siyang sariling tukana.
Para kay Ji Xuanyuan, dapat mayroong isang panloob na demonyo sa kanyang puso na pinalapot ng hindi mabilang na kadiliman. Wala nang iba kundi, nagtagumpay siya sa kanyang panloob na demonyo. Bakit kaya niyang harapin ang kadiliman sa kanyang puso? Sa sandaling tanungin niya ang source, biglang naalala ni Ye Fan na kakalabas lang niya ng kanyang matalas na gilid noong bata pa siya. Nang siya ay naging kinatatakutang mamamatay tao sa mundo, sa matandang Panginoon, muli niyang nakasama si Sally Ye pagkatapos ng mahabang pagkawala. Kabanata 2574 na sindihan ito. Ang punong tanggapan ng Old Ones, sa opisina ng Black Emperor. Isang batang lalaki na may bakas ng kawalang gulang sa kanyang mukha ay nakatayo sa malambot at makapal na carpet na may malamig na mukha, nang walang sinasabi. Ito ay sa iyo, kunin mo, ang. Itinulak ni Black Emperor ang isang banknote box na puno ng ginto at diamante sa bata. Bahagyang kumunat ang noo ng binata, hindi ako nagkukulang sa pera. Alam kong hindi ka nagkukulang, natatakot ako na sa susunod na taon, papalitan mo si Asmodeus at maging ang pumatay na may pinakamataas na bounty sa mundo, at ang iyong kita ay masira ang record ng pumatay sa mundo. Gayunpaman, ang box reward na ito ay dahil sinira mo ang order. Siya ang pinakabatang record breaker sa Mercenary Battlefield noong 2018. Dahil sa iyong relasyon, ang aming organisasyon ay gumawa ng splash sa underground world ngayong taon. Ako ay isang master, at ako rin ay napakamukha. Ang Old Ones ay may sariling bilang panuntunan, ang mga natitirang miyembro ay dapat bigyan ng gantimpala, kaya dapat mong panatilihin ang mga ito. Tumingin ang binatilyo sa isang kahon ng ari-arian na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar, ngunit ang kanyang mga mata ay namamanhid, tahimik niyang isinara ang kahon at kinuha ito. Wala nang iba, aalis na ako, at kailangan kong lumipad sa Moluo sa hapon. Oh, ang misyon na binigay ng prinsesa na pumatay ng karibal sa pag-ibig, fair na. Iniyuko ng bata ang kanyang ulo, tumalikod at lumabas ng pinto. Fallen, work hard, I'm very optimistic about you, ang. Parang walang narinig ang binata, lumabas siya at naglakad sa isang mahabang underground corridor, madilim ang ilaw. Nang makarating siya sa isang sanggang bahagi ng kalsada, huminto siya. Matapos huminga ng malalim, ang kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalangan, sinabi ng bata. Lumabas ka, hanggang kailan ka magtatago? Sa kadiliman, sa isang sanggang bahagi ng kalsada, lumiliit, isang payat na batang babae ang kinakabahang lumabas. Ang batang babae ay nakasuot ng maluwag na kulay abo na damit, walang suot na paa, puti ng nyebe na parang krimi na balat, pilak na buhok na nakalaylay sa kanyang baywang, at ang kanyang maselang anyo ng mukha ay kasing ganda ng isang prinsesa sa mundo ng fairy tale. Tila kinakabahan ng dalaga, ngunit puno ng saya ang kanyang basang mga mata. Oo, Ye Fan. Ang pangalan ko ay Fallen ngayon, mahinang sabi ni Ye Fan. Oh, mahinang tanong ng dalaga, tapos. Fallen, kumusta ka nitong mga nakaraang taon? Bago pa makapagsalita si Ye Fan, ilang researcher na nakasuot ng puting Amerikana ay tumakbo palabas mula sa daanan sa dikalayuan. At ilang lalaking nakaitim na may mga electric baton. Nandyan siya. Sally Ye. Sinong nagpahintulot na tumakbo ka palabas ng walang pahintulot? Magmadali kang bumalik sa lab. Ang mga mata ni Sally Ye ay nagpakita ng bakas ng takot, at hindi sinasadyang nagtago sa likod ni Ye Fan. Sa isang iglap, nakita ni Ye Fan ang maraming hindi gumaling na sugat mula sa puting palso at leeg ng batang babae, dulot ng mga scalpel at karayom. Sinota. Umalis ka. Ang isang puting Amerikana na nangunguna sa koponan ay mabangis na samaway. Nililigawan mo si kamatayan. Fallen na ito. Isang lalaking nakaitim ang nagmamadaling itinulak ang lalaki, sumisigaw sa takot. FAL. Fallen. Ang pinakabatang mamamatay tao. Ang grupo ng mga tao sa likod niya ay hindi nang ahas na gumawa ng kalahating hakbang. Walang ekspresyon si Ye Fan at bahagyang tumingin sa isang grupo ng mga tao. Si Sally Ye ay nasa likuran niya, nakatingin sa batang lalaki nang may pagtataka na may malalaking mata. Hehe. Mr. Fallen, maaari mo bang gawin itong comfortable? Ito ay isang napakahalagang eksperimentong specimen, kailangan natin siyang ibalik. Kailan siya dinala sa research base dito? Tanong ni Ye Fan. Ito. 2 taon na ang nakakaraan. Sagot ng puting Amerikana. Itong mga sugat sa katawan niya ay ikaw ang sanhi. Tanong ulit ni Ye Fan. Mr. Fallen, lahat tayo ay mga researcher na tinanggap ng Old Ones. Ang ginagawa namin ay parang walang kinalaman sa negosyong pinamamahalaan mo. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari kang magtanong kay Mr. Black Emperor. Pilit na ngumiti ang puting Amerikana, oo, medyo naiinip. Hindi na nagsalita si Ye Fan, nang iunat niya ang kanyang kamay, isang marahas na pagsabog ng tunay na diwa, tulad ng isang hindi nakikitang kuko ng bakal, ang nakakuha ng nangungunang puting Amerikana. Hinawakan ng isa sa mga kamay ni Ye Fan ang leeg ng puting Amerikana at inihagis ang kanyang buong katawan sa matigas na batong pader. Tanging tunog ng pagkabasag ng buto ang narinig, at agad siyang namatay. Isang grupo ng mga puting coat ang nagpakita ng gulat at tatakas na sana para sa kanilang buhay sa takot, ngunit nalaman na si Ye Fan ay nakagawa na ng isang sorpresang pag-atake at dumaan sa gitna nila. Ginawa ni Ye Fan ang kanyang mga daliri bilang mga kutsilyo,
at ang mga dulo ng kanyang mga daliri ay humaplo sa lalamunan ng mga taong ito. Lagyan mo itong dahan-daang namamatay na mga tao at bumalik sa Saliye. Nang makita ang gulat sa mukha ng babae, walang pakialam na nagtanong si Yefan, bakit, natatakot ka ba? Tumingin sa kanya si Saliye ng blanko at hindi nagsalita. Sasabihin ko sa Black Emperor na itigil ang eksperimento. Sa hinaharap, huwag kang lumapit sa akin. Biglang nagising si Saliye sa oras na ito, at nagmamadaling nagtanong, bakit? Narinig mo, nakita mo rin. Puno ng dugo ang mga kamay ko. Hinahanap mo ang Yefan na nasa basement cell noon, hindi ang kasalukuyang fallen. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Yefan at naghanda na maglakad pabalik sa opisina ng itim na emperador. Bigla siyang niyakap ni Saliye mula sa likod. Hindi. Hinahanap kita. Laging ikaw. Kahit gaano karami ang patayin mo, hindi mahalaga sa akin. Yefan o fallen. Hanggat handa kang protektahan ako, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba tungkol sa iyo. Matagal na akong nanggugulo, at dumating ako dito mula sa ibang laboratorio. Malungkot na umiyak si Saliye, binabugbog nila ako araw-araw, ginulat ako ng isang batuta, at patuloy akong nanggugulo. Tinanong ko sila, maglipat sa laboratorio dito, at makipagtulungan sa kanilang mga eksperimento. Dahil hanggat nakikita-kita, kaya kong tiisin kahit araw-araw akong maputol ng kutsilyo. Please. Yefan, huwag mo akong makita, okay? Nang inag ang puso ni Yefan, namumula ang kanyang mga mata, at kinuyam niya ang kanyang mga kamay. Idiot. Worth it ba para sa iyo na gawin ito? Sulit, nabulunan ang dalaga, dahil alam ni Saliye na kahit gaano karaming tao ang patayin mo, maging ano ka man, gaano karaming masamang bagay ang ginagawa mo. Sa puso mo, ang gusto mo lang gawin ay bumalik sa orphanage na iyon, hanapin ang batang babae na nagngangalang Yuner, gusto mong umuwi. Pakiramdam ni Yefan ay parang sesabog na ang kanyang dibdib, at bago niya namalayan, tumutulo na ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngumuso siya, pinunasan ang mukha, at huminga ng malalim. Tumalikod siya, inabot at hinawakan ang malambot na pilak na buhok ng dalaga. Huwag kang mag-alala, ilalabas kita sa lugar na ito ng multo. Oo, ngumiti si Saliye Lahua kasama ng ulan, alam ko, kaya nagsusumikap din si Saliye para mabuhay. Dahil alam kong kapag lumakas ka, makikita kita. Tulad ni Yefan lamang sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas at pagkahulog sa pinakamalalim na kalaliman maaari mo akong mailabas sa kailaliman, tama ba? Bahagyang nagulat si Yefan, at pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya ng maluwag, oo. Huwag manggahas na mahulog sa pinakamadilim na kalaliman, paano magagawang matapakan ang kadiliman sa ilalim ng paa, o maalis man lang ang dilim. Ang kailaliman ng kadiliman ay hindi nakakatakot, basta't maglakas loob kang harapin ito. Kahit sindihan mo. Sa isang ulirat, lumipad ang isip ni Yefan sa isang iglap. Hindi mabilang na mga iniisip. Sa harap niya, si Xingtian ay may hawak na malaking palakol, at muling bumagsak na parang kulog. Ang likod ay isang metal na pader, walang paraan upang umatras. Ang kalagayan ng pag-iisip ni Yefan ay biglang naging mahinahon, nakaka-relax. Ang kanyang kabilang mata, na hindi pa nag-aapoy sa apoy ng purgatorio, ay biglang sumambulat sa itim na apoy. Kabanata 2575 Kailangan mong mag-isip ng mabuti. Demonyong espada ng purgatorio. Ang apoy ng demonyong purgatorio ay agad na nag-alab sa kabilang kalahati ng katawan ni Yefan. Tulad ng walang tigil na apoy ng prairie, ang lamig, nangingibabaw, at walang awa na pamimilit ay nagsimulang pumailanglang. Hindi mabilang na mga negatibong emosyon, hindi mabilang na malupit na mga imahe, ang kumikislap na parang parol sa isip ni Yefan. Gayunpaman, may bahagyang ngiti sa mukha ni Yefan. Palagi niyang iniisip na hindi niya lubos na mahawakan ang purgatoryong sword demon dahil hindi sapat ang kanyang katawan para dalhin ito. Pero kung tutuusin, puso niya lang iyon, at hindi pa niya lubos na tinatanggap ang sword intent. Ang purgatoryong sword demon ay hindi isang hiwalay na layunin ng espada. Ito ang tunay na anyo ng wuswang sword intent. Ang kanyang sword intent, sa simula pa lang, ay kulay ng impyerno. Naramdaman ni Yefan na ang itim na higanteng espada sa kanyang kamay ay nakaramdam din ng excitement, na gumawa ng malutong na sword chant. Ang nagngangalit na layunin ng espada at mga apoy ng demonyo ay tila sa wakas ay kumawala mula sa mga tanikala, umakyat mula sa kailaliman mula sa impyerno, at lumapit sa hari ng demonyo na umuungal sa kalangitan sa ilalim ng nagliliyab na sikat ng araw. Hindi kailanman ang nakakapasong araw sa kalangitan ang makahahadlang dito, ngunit ang manipis at nakakatawang mga tanikala sa kailaliman. Klang! Hinawakan ni Yefan ang espada sa isang kamay, ang itim na higanteng espada na nakabalot sa mahiwagang apoy, isang paalang na blok, nakaharang sa higanteng palakol. Ganap na nasa anyo ng isang purgatoryong espada na demonyo, upang maging tiyak, si Yefan, na talagang pinagkadalubhasaan ang walang katulad na layunin ng espada, ay nakaramdam ng pagod sa buong katawan at nawala. Hey! Bahagyang tumawa si Xingtian, mukhang Emperor-level sword intent ito. Bago siya matapos magsalita, nakita niya si Xingtian, isang higanteng kalasag na mukha ng hayop, na hamampos muli kay Yefan. Bang!
Muling ibinagsak sa hangin ang katawan ni Ye Fan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumama si Ye Fan sa pader, ngunit isang paghuhugas sa hangin, pagtapak sa dingding gamit ang dalawang paa, at sprint sa kabilang direksyon. Isang itim na kidlat ang kumislap sa katawan ni Xing Tian, kinaladkad ni Ye Fan ang isang mahabang itim na buntot ng kometa, ang higanteng espada ay madaling tumaga sa katawan ni Xing Tian sa unang pagkakataon. Ang natitirang kaluluwa ni Xing Tian ay nasugatan at umungal, ang metal ay mabilis na naayos, at ang galit na kalagayan ay naging dahilan upang muling maging matapang si Xing Tian. Pagtalikod, ipinagpatuloy niya ang paghagis ng higanting palakol kay Ye Fan. Tumalikod si Ye Fan, ang itim na espada ay nakaharap sa higanting palakol, at hamampas pabalik ng isang ganting atake. Bang! Ang! Napailing ang higanting palakol at lumipad pabalik, tumama sa katawan ni Xing Tian. Umungol si Xing Tian, hinawakan ang higanting palakol, at pinatatag ang kanyang katawan. At sa sandaling ito, napatay na siya ni Ye Fan, at ilang itim na flame sword beam ang patuloy na iginuhit patungo sa katawan ni Xing Tian. Ang bawat espada ay makapangyarihan, ngunit ito ay kasing bilis ng kidlat. Si Yan Mie Embers, na orihinal na kailangang gamitin ng kalahating katawan na sword na demonyo, ay nangangailangan ng sinasadyang pagsabog ng puwersa, ngunit sa sandaling ito ay naglaslas na parang ordinaryong sword move. Nagpakawala si Xing Tian ng mga dagundong, ngunit hindi niya napigilan ang galit na pag-atake ni Ye Fan, at naputol ang kanyang katawan. Ngunit si Ye Fan ay parang isang demonyong Diyos ng impyerno na nakabalot sa apoy ng purgatorio sa oras na ito, at siya ay pumatay ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang katinuan ay hindi sinira ng Purgatory Sword Demon, ngunit malinaw niyang napagtanto na kailangan niyang talunin si Xing Tian sa lalong madaling panahon bago siya makapasok sa libingan sa likod niya. Maraming inosenteng buhay ang naghihintay sa kanya sa labas, at dapat siyang pumili. Hindi ako napupunta sa impyerno, sino ang napupunta sa impyerno? Ang espada ni Ye Fan ay biglang tumusok sa gitna ng metal na katawan ni Xing Tian, isang itim na flame sword na layunin ay parang nuclear fission, at isang itim na flame energy ball ang sumabog. Ang katawan ni Xing Tian ay hinaypan sa hindi mabilang na mga piraso, at ang gintong libingan ay hindi napigilan ang napakataas na pagsabog sa sandaling ito. Nang makitang si Xing Tian ay sa wakas ay natalo ng kanyang sarili, ngunit ang natitirang kaluluwa ay umiiral pa rin, hindi maiwasan ni Ye Fan na humanga, ang primordial na espiritu ng sinaunang Diyos ng digmaan ay talagang makapangyarihan at abnormal. Alam ni Ye Fan na kailangan niyang pumasok sa libingan bago muling palamigan ni Xing Tian ang kanyang metal na katawan. Kung hindi, kahit na hamina ang Xing Tian Remnant Soul, babalik pa rin ito. Pero pagtalikod niya, natigilan siya. Ang 80 gininto ang estatwa ng magkakapatid na Chiyo na hindi pa nagagalaw noon ay talagang buhay sa sandaling ito. Ang 80 estatwa na ito, patong-patong, ay hamarang sa tarangkahan ng libingan. Ang isang estatwa ay may hawak na sariling sandata, tulad ng King Kong God of War. Anak, kung gusto mong pasukin ang libingan ni Emperor Chiyo, kailangan mong tanungin ang mga kapatid ng emperador kung pumayag sila. Umalangaw-ngaw ang boses ni Xing Tian sa libingan. Bumantong hininga si Ye Fan, at pagkatapos ay tumigil, nalaman lamang na medyo magulo ang kanyang hininga. Ang kumpletong Purgatory Sword Demon ay kumakain ng marami sa kanya. Bago ang susi, nakipaglaban siya sa isang matinding labanan sa loob ng higit sa isang araw, at hindi siya ang antas ng emperador na artistikong konsepto ng walang katapusang pagbawi ni Xiao Ziner. Kailangan niyang lumaban ng mabilis. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikon, at naging isang itim na anino tulad ng isang baliw na dragon. Kamakaway ang higanteng espada na nababalutan ng itim na apoy sa kanyang kamay, sumugod siya sa grupo ng mga gintong estatwa. Boom boom boom. Gitling. Umalangaw-ngaw ang tuloy-tuloy na pagsabog sa buong libingan, na parabang ang buong gintong libingan ay nanginginig na parang baliw. Isang gintong estatwa ang nahulog, at ang mga estatwa na ito ay malinaw na walang makapangyarihang yuan siya ng Xing Tian, ngunit sila ay mga organo lamang na nilikha ng ilang mga pamamaraan. Gayunpaman, ang pagtutulungan sa pagitan ng mga estatwa na ito ay naging mahirap para kay Ye Fan na alisin ang mga ito ng mabilis. Higit pa rito, ang mga estatwa na ito ay konektado din sa mga gintong libingan upang ibahagi ang pinsala. Sa pilitang pinutol ni Ye Fan ang mahigit 70 estatwa. Nang malagutan na siya ng hininga, nakita niya si Xing Tian, na muling hinubog sa isang metal drive, ay nakatayo na sa kanyang harapan, nakaharang sa pintuan ng libingan. Bang-bang! 2 beses na nabangga ni Xing Tian si Chen Qi, at tumawa ng malakas, "Anak, halika, patayin kaming lahat, at maaari kang pumasok." Dam! Nagmura si Ye Fan sa kanyang puso, nang siya ay magpapatuloy sa pagbaril, ngunit narinig niya ang nagmamadaling boses ni Xiao Waiso. "Your Excellency Sword God! Hindi ka pa bababalik. Guro!" Si Xiao Tiandi ay pumutok, at ang kapangyarihan ng kaguluhan at masasamang espiritu ay pumasok na. "Ye Fan, anong ginagawa mo? Hindi tayo makakatagal." Feng Qinglan nagmamadali din. Sa communicator, halatang balisa at hindi mapakali ang boses ng lahat. Bahagyang naririnig ni Ye Fan ang iyak ng ilang bata doon.
Noon lang napagtanto ni Yefan na noong nakikipag-away siya ngayon lang, dahil sa sobrang focus niya, hindi niya masyadong pinapansin ang tunog mula sa communicator. Kailangan ko pa ng oras, pwede mo bang i-block? Tanong ni Yefan. Nagtayo si Ancestor Quatian ng isang malaking barko mula sa mga buto at bato at lupa ng Quafo, at naglalaman ito ng higit sa 30,000 katao, ngunit natatakot ako na hindi ito magtatagal sa magulong kawalan. Maraming mga tao ang hindi pa rin makapasok, Master. Kung hindi ka bumalik, mayroong higit sa 10,000 mga tao dito, natatakot ako. Nanlungo ang puso ni Yefan, at tumingin siya sa ilang natitirang gintong estatwa sa harapan niya, at si Xingtian na muling tumayo. Pagkatapos ay narinig ko ang tunog ng gulat at pag-iyak sa messenger. Agad akong nawalan ng malay. Anak, pag-isipan mo ng mabuti. Kapag umalis ka na, mahihirapan kang bumalik. Hindi banggitin kung gaano katagal maaaring umiral ang libingan na ito sa magulong kawalan, ang mga bagay na gusto mo ay maaaring hindi matagpuan sa malawak na magulong kawalan. Nginisyon ni Xingtian. Kabanata 2576 na pinili ng Yefan. Ang puso ni Yefan ay mabilis na tumibok, at ang mataas na intensity na labanan sa maghapon ay nakakapagod din para sa isang katawan na tulad niya. Bagamat ang karunungan ng Wushuang Sword Intent ay umabot na sa isang bagong antas, ang Sword Intent ay hindi magdadala sa kanya ng mabilis na paggaling, ngunit lubos na madaragdagan ang kanyang pagkapagod. Sa katunayan, ang pakikipaglaban sa isang grupo ng mga estatwa ay ngayon lang naramdaman na medyo mahirap. Sa oras na ito, kung si Xingtian ay nakipagtulungan sa estatwa at nagdulot ng kaunting problema para sa kanya, hindi siya makakapasok sa libingan ng walang ilang minuto. Ang susi ay, hindi ko matiyak kung may mga magic horn sa libingan. Ang tanging katiyakan ay sa loob ng ilang minuto, 10,000 tao sa labas ang mamamatay. Kapag ang kapangyarihan ng kaguluhan at masasamang espiritu ay ganap na nabuhos, hindi lamang ang tribo ng Julie, kundi pati na rin ang ilang kababaihan ang nasa panganib. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay ganap na malalantad sa magulong kawalan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagngangot si Yefan at nagdesisyon. Matapos talunin si Xingtian at makapasok sa libingan, kahit na maaari siyang magmadaling bumalik, maaaring wala siyang sapat na lakas upang ilayo ang mga taong Julie na iyon. Pagkatapos ng lahat, pinuprotektahan ng libu-libong tao gamit ang Sword Intent at lumipad palabas sa magulong kawalan na ito, ang pagkonsumo ay talagang napakalaki. Hindi niya maaaring ilagay sa panganib ang libu-libong buhay para sa isang posibleng magic horn. Kung gagawin niya iyon, siya ay magiging katulad ni Ye Xuanguang na nag-alay ng napakaraming buhay na maaari niyang mabuhay ng maaga para sa isang tila mahusay na layunin. Hindi sinasadya ni Yefan na ikumpara kay Ye Xuanguang, ngunit ayaw niya. Ito ang kanyang panloob na boses, kahit na talagang namiss niya ang magic horn, nakilala ito ni Yefan. Matapos tingnan ng malalim si Xingtian, tumalikod si Yefan, ibinuka ang kanyang magic wing sa likod ng kanyang likod, at sumugod patungo sa labas ng libingan. Nang makita ni Xingtian si Yefan na tumalikod at umalis, hindi siya umimik, at hindi siya pinigilan. Isang espada ang naglaslas muli sa gintong tarangkahan, at si Yefan ay lumipad palabas at bumalik sa Xingtian Village. Sa kalangitan sa itaas ng Xingtian Village, ang puwang sa espasyo ay patuloy na napupunit at lumalawak, at ang puwersa ng kaguluhan ay mabilis na bumubuhos kasama ang masasamang espiritu. Sa lupa, isang malaking oval bone boat ang isinara maliban sa pasukan. Napuno na ito ng mga taong Julie sa lahat ng lahi, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabalisa. Mayroon ding higit sa 10,000 mga taong Julie, karamihan sa kanila ay mga kabataan, at ang mga taong medyo nalilinang ay nagtitipon pa rin sa labas. Ang pares ng mga higanteng palad ni Quatian ay patuloy na winasak ang mga masasamang espiritu sa hangin. Sina Zhuguang, Feng Qinglan, at Xiao Waisu ay nasa mababang altitude din, lumilipad pabalik-balik, tinatalo ang mga masasamang espiritu na nakalusot sa lambat at sinubukang umatake. Kasabay nito, gamitin ang kanyang sariling paglilinang upang subukan ang kanyang makakaya upang labanan ang kapangyarihan ng kaguluhan at lapitan ang mga taong Julie dito. Uubos na ang oras, magdedouble muli ang crack, at ganap na babagsak ang Xiao Tiandi. Si Quatian ay mukhang solemn na. Hindi napigilan ni Xiao Waisu na tawagan muli si Yefan, Your Excellency Sword God, hindi ka pa bababalik. Walang tugon mula kay Yefan sa messenger. Bakas sa mukha ng tatlong babae ang pag-aalala. Maya-maya, parang may tunog na parang mga kabibi na nabasag sa langit, pero may dumagundong na tunog. Ang kapangyarihan ng kaguluhan at ang masasamang espiritu na amoy ang enerhiya ng kaluluwa ay baliw na pumasok sa maliit na mundong ito. Ang langit ay patuloy na gumuguho at kinakain, at ang maliit na mundo ay mabilis na lumiliit at lumiliit, tulad ng isang carton na unti-unting nasusunog na abo, na nagiging fly ash. Ang sigaw ng batang babae at ng bata, ang gulat na pag-iyak, ay sunod-sunod na dumaan sa sandaling ito. Hindi inakala ng mga taong ito na Julie na ang mundong kanilang ginagalawan ay mawawasak, at ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa at takot. Hindi na ako makapaghintay, kailangan ko munang alisin ang karamihan sa mga tao sa lugar na ito. Hinaplos ni Quatian ang pasukan ng bone boat gamit ang isang kamay, ang bato at lupa, at direktang tinatakan ang butas.
Pagkatapos, itinaas ni Kuo Tian ang kanyang mga kalamnan na parang isang bulubundukin, at itinaas ang buong malaking bone boat ng matatag at iniharap ito sa kanyang harapan. Si Kuo Tian ay nabalot ng kapangyarihan ng kaguluhan, tumalon, direktang nabangga ang malaking bilang ng masasamang espiritu, at tumalon palabas sa maliit na mundo. Ancestor Kuo Tian, huwag mo kaming iwan. Iligtas mo kami. Kuo Tian Patriarch. Ang ilan sa natitirang mga taong Julie ay umiyak sa kawalan ng pag-asa, habang ang iba ay nagpaalam sa kanilang mga kamag-anak. Nang makita ang napakalaking kapangyarihan ng kaguluhan, at ang tidal wave ng masasamang espiritu, ang tatlong babae ay hindi na alam kung ano ang gagawin. Hindi pwede. Hindi ko mapigilan. Namutla ang magandang mukha ni Xiao Waiso. Habang nagsasalita siya, isang gulat na tulad ng presyon ng mga Diyos ay dumating mula sa malayo. Ang lalaking may hawak ng espada na natatakpan ng itim na apoy ay si Ye Fan na sinubukan ang lahat ng kanyang makakaya upang magmadaling bumalik. Ang kabutihan ay parang tubig. Upang mailigtas ang kanyang pisikal na lakas, pinawi ni Ye Fan ang apoy ng purgatorio, at isang gintong likidong espada ang nakabuo ng isang malaking kalasag na may liwanag na tubig, na nagpoprotekta sa lahat ng higit sa 10,000 katao sa pinangyarihan. Guru, nagulat ang kandila at iba pang babae. Anak, nakuha mo na ba ang magic horn? Tuwang-tuwa rin si Gang Ao. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, ang lahat ay walang lakas na bigyang pansin ang sword intent version ni Ye Fan. Ito ay kamanghamanghang. Nagmamadaling sinabi ni Ye Fan, huwag na nating pag-usapan ito, lumapit sa ilang libong tao sa lalong madaling panahon, pumasok sa ring, mas kaunti ang mga taong nababalot ko sa tubig, mas mabilis tayong makakarating. Kaagad na tinanong ni Ye Fan ang mga babae na ipakita kung paano pumasok sa ring space at makipag-usap sa mga taong Julie gamit ang chant ng dragon. Sa kabutihang palad, ang paraan upang makapasok sa ring ay hindi mahirap, at hindi na kailangang pumila ng kusa. Hindi nagtagal at mahigit 4,000 katao ang nakapasok sa ring. Nakita ni Ye Fan na halos puno na ang espasyo sa loob, kaya sinabihan niya ang lahat na huwag pumasok. Ang likidong sword intent ay bumuo ng isang malaking bula, na bumabalot sa lahat ng libu-libong tao na natitira sa eksena, at pumailang lang sa hangin. Nadama ng mga taong Julie na sila ay talagang napapalibutan ng isang malakas na enerhiya ng espada, at lahat sila ay nanginginig sa takot na kung hindi sila makontrol ni Ye Fan, lahat sila ay papatayin. Napakaingat din ni Ye Fan, kung hindi niya nakontrol ang kanyang layunin sa espada at may sapat na kumpiyansa, hindi siya maglalakas loob na gawin ito. Nang kunin ng liquid sword intent ang mga taong Julie at lumipad palabas ng Xiaotiandi, ang Xingtian village ay nabura rin ng kapangyarihan ng kaguluhan, naging hindi mabilang na mga fragment ng enerhiya, at nawala magpakailanman. Buti na lang. Muntik ko nang mamiss, napabuntong hininga si Ye Fan. Ye Fan, ano ang nakasalubong mo sa libingan? Bakit ang tagal? Curious na tanong ni Feng Qinglan. Napangiti si Ye Fan at maikling ipinaliwanag ang proseso ng pagharap sa natitirang kaluluwa ni Xingtian at pagmamatigas sa labas ng huling libingan. Nang marinig ito ng lahat, napatulala silang lahat. Walang nag-isip na ang natitirang kaluluwa ng sinaunang Diyos ng digmaan ay nasa libingan ni Chiyo, at napakalakas pa rin ito. Ikaw bata, mahigit isang araw kang nakikipag-away, pero hindi mo pa na ilalabas ang magic horn. Galit si Gang Ao. Wala rin namang paraan para gawin ito. Hindi mo pwedeng hayaan na lang nabaliwalain ang buhay ng 10,000 tao dito. Sa tingin ko, walang ginawang mali ang inyong kamahalan na Sword God. Masyadong malayo ang ginawa ni Xingtian, anuman ang buhay o kamatayan ng angkan, suporta ni Xiao Waiso. Napabuntong hininga si Ye Fan, kahit na sayang, hindi ito pagkakataon. Babalik ako at hahanapin ang mga taong ito pagkatapos nilang ipadala sa isang ligtas na lugar. Ang gintong libingan ay napaka-espesyal, at tinatayang maaari itong tumagal ng mahabang panahon sa magulong kawalan. Sa oras na ito, ang mga taong Julie na nasa liquid sword intent, bagamat kinakabahan pa rin, ay natagpuan din na ito ay medyo ligtas sa loob, at nagsimulang magpasalamat kay Ye Fan ng sunod-sunod. Ngumiti si Ye Fan sa kanila. Kasabay nito, tumingin siya sa harap at natagpuan si Kuo Tian na may hawak na malaking bone boat at tumatakbo patungo sa hilaga. Tulad ng maalamat na kuwafo na humahabol sa araw, ang mga hakbang ng Kuo Tian ay kasing bilis ng paglipad, at hindi mabilang na komplikadong mga lupain ang natangay sa isang iglap. Mga kanyan at bundok, tulad ng paglalakad sa lupa. Gayunpaman, nang makita ni Ye Fan na ang katawan ni Kuo Tian ay patuloy na inaatake ng mga masasamang espiritu, tulad ng hindi mabilang na mga nakakalason na insekto, na sinusubukang makapasok sa balat ni Kuo Tian, hindi niya maiwasang sumimangot, ang kanyang mukha ay medyo pangit. Ancestor Kuo Tian, hindi mo magagawang magpatuloy sa pagtakas sa magulong kawalan tulad nito. Sigaw ni Ye Fan. Ayos lang. Nagpatuloy sa pagtakbo si Kuo Tian. Nagtataka si Xiao Waiso, ang iyong kamahalan na Sword God, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang nangyari sa Kuo Tian Patriarch? Kabanata 2577 Pamana. Mukhang nag-aalala si Ye Fan, sinadya niyang ibinaba ang kapangyarihan ng kaguluhan para protektahan ang kanyang sarili, at hayaan ang masasamang espiritong iyon na tumutok sa pag-atake sa kanya.
Sa ganitong paraan, ang bone boat na hawak niya sa kanyang kamay ay hindi aatakehin ng masasamang espiritu. Dapat kasi, maraming bahagi ng bone boat niya ang gawa sa putik at bato, na hindi kayang harangin ng lubusan ang masasamang espiritu, kaya ginamit niya ang kanyang sarili bilang pain para makaakit ng masasamang espiritu. Ngunit mayroong hindi mabilang na masasamang espiritu, at siya ay inaatake ng mga masasamang espiritu na tulad nito. Maaga o huli, masasaktan ka, o mas malala pa. Nang marinig ito ng lahat, ang kanilang mga mukha ay naantig, at sila ay humanga sa higanteng tumatakbo sa unahan. Purihin ang mga ninuno. Ang nakababatang henerasyon ay walang silbi, ito ay isang drag sa mga ninuno. Ang punong nayon na si Yulong at marami pang ibang mga taga-Julie ay napaluha. Nakikita ang masasamang espiritong iyon na patuloy na kumukubkob sa kwatiya na parang mga baliw na aso, ang kanilang mga puso ay parang kutsilyo. Kinakalkula ni Yefan sa kanyang isipan kung gaano katagal bago makapasok sa Primal Chaos Void, kaya sinabi niya, Ancestor Quatian, maaari kong gamitin ang Sword Intent upang harangan ang ilan sa mga masasamang espiritu para sa iyo. Hindi na kailangan. Makikita na ikaw ay pagod na pagod sa iyong sarili, kaya dapat kang mag-iwan ng sapat na lakas upang protektahan ang libu-libong tao sa iyong panig, sabi ni Quatian. Nagkalkula ako, at mayroon pa akong lakas na matitira. Ang kinalkula mo ay ang distansya nang dumating ka, ngunit ngayon ang magulong void ay tiyak na magiging mas malawak kaysa 2 araw na nakalipas, ang iyong mga kalkulasyon ay hindi natumpak. Yefan, para sa amin, manatili sa magulong kawalan ng ilang sandali, hindi ito magiging nakamamatay. Gayunpaman, kung tayo ay medyo matamlay at hindi makakagawa ng sapat, ang mga angkan na pinuprotektahan natin ay mamamatay sa isang iglap. Tandaan, huwag kumilos ng padalos-dalos. Kung talagang hindi ako makapagpumilit, natural na ipaalam ko sa iyo sa tamang panahon. Natigilan si Yefan. Hindi man niya kinaya, alam niyang tama si Quatian. Kung gusto niyang harangin ang mga masasamang espiritu para sa Quatian, napakalaki ng konsumo. Ang mas malawak na lugar na sakop ng layunin ng likidong espada, ang pagkonsumo ng kanyang espiritu ay tataas din ng husto, na talagang lubhang mapanganib. Nang makita iyon, ang katawan ni Quatian ay unti-unting nagkaroon ng mga peklat na pinasabog ng masasamang espiritu, at ang mga hibla ng dugo ay tumutulo, ngunit ang mga ngipin lamang ang napigilan ni Yefan. Sindi ng kandila, tulungan natin ang ninuno ng Quatian. Magkano ang maaaring harangan? Direktang pinakawalan ni Feng Qinglan ang dugo ng galit na dragon at nagmamadaling lumabas. Okay, hindi napigilan ng kandila. Nakita ko si Feng Qinglan na sumuntok ng ilang dragon fists, at natalo ni Liao Tianwo ang maraming masasamang espiritu. Napakaseryoso din ang liwanag ng kandila sa pagkakataong ito, nang walang kahit katiting na pabirong hitsura, ang buong katawan ay naglabas ng malakas na kapangyarihan ng walang hanggang araw, at ang nakasisilaw na puting liwanag ay naglabas ng nakakapasong mataas na temperatura, na sinusunog ang mga masasamang espiritu sa malalaking lugar. Ngunit kahit anong pilit ng 2 babae, napakaraming masasamang espiritu sa magulong kawalan. Dagdag pa, ang katawan ni Quatian ay parang bundok, kaya may mga masasamang espiritu na patuloy na umaatake sa kanya kahit anong mangyari. Sa oras na ito, kinasusuklaman lang ni Yefan ang space ring na ginawa ni Chu Yunyao. Isa lang ang nasa malaking espasyo. Kung mayroong 10 tulad na singsing, hindi magkakaroon ng napakaraming bagay. Siyempre, maaari lamang itong isipin, dahil minsang binanggit ni Chu Yunyao na ang ganitong uri ng malaking singsing sa espasyo ay napakamahal sa paggawa, at mahirap kolektahin ang lahat ng kinakailangang materyales, na medyo matagal din. Siya ay nakagawa ng gayong singsing sa ngayon, na nagpapakita ng kahalagahan ng singsing na ito. Ang singsing na ito ay hindi lamang may malaking espasyo, ngunit maaari ding makatiis sa lahat ng uri ng pinsala sa labanan, na ginagawang napakahalaga nito. Hindi naglakas loob si Quatian na tumakbo ng napakabilis, sa takot na malaglag ang bangka at hindi na makayanan ng mga tao sa loob. Si Yefan ay hindi maaaring lumipad ng masyadong mabilis, pagkatapos ng lahat, siya ang namamahala sa isang malaking bangka ng tubig. Ang dalawa ay patuloy na gumagalaw patungo sa hilaga, at bawat segundo ay tila napakahaba, na parang ang wakas ay hindi na makikita. Unti-unting humihingal ang paghinga ni Quatian, at halatang bumagal ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang katawan ay puno ng mga hukay, at ang kapangyarihan ng kaguluhan ay sumisira sa kanyang laman at dugo. Ang sakit sa laman ay panlabas lamang, at ang higit na malupit ay ang primordial spirit, na patuloy na inaatake ng masasamang espiritu, na humihina at humihina. Ang mga taong Julie ay patuloy na umiiyak at umiiyak, ngunit wala silang magagawa. Ilang beses gustong tulungan ni Yefan si Quatian at hayaan siyang bumagal, ngunit sa tuwing tinatanggihan siya ni Quatian. Yefan, halos lahat ng mga angkan ko ay namatay 10,000 taon na ang nakakaraan. Hindi ako umalis kasama si Emperor Chiyo. Magiging isang pagpapala at hindi walang kabuluhan kung may lalabas ko ngayon ang mga inapo ni Julie mula sa dagat ng paghihirap. Ang pagsunod sa dakilang emperador, si Quatian ay napakalaya at madali, tila ang sakit ng kanyang katawan at kaluluwa ay hindi nakakaapekto sa kanyang estado ng pag-iisip.
Pagkaraan ng halos isang araw, sa wakas ay kinuha ng dalawa ang libu-libong mga Julie at umalis sa lugar ng magulong kawalan, kinaladkad ang maraming masasamang espiritu na sumunod, at pumasok sa tubig ng Demon God Kingdom. Pagod na rin ang tatlong babae, ngunit pananagutan pa rin nila ang Wolisin ang mga masasamang espiritong iyon at tuluyang putulin ang mga ito. Medyo naka-recover din si Yefan sa oras na ito, at ginamit ang kanyang swordsmanship para alisin ang malaking bilang ng maliliit na masasamang espiritu. Ang taas ng Kuatian ay hindi kasing lalim ng tubig dagat. Sa kabutihang palad, kahit nasa dagat, kaya pa rin ni Kuatian na panatilihing matatag ang kanyang mga paa sa ilalim ng dagat at tumakbo pasulong. Pagdating nila sa isang isla sa dagat, pumunta si Kuatian sa pampang, at lahat ay natigilan. Nakita ko ang dalawang paa ni Kuatian, ngunit maraming piraso ng laman at dugo ang nawala, at nalantad ang mga buto. Malinaw na naramdaman ni Yefan na ang primordial spirit ni Kuatian ay napakahina na, hindi kalahating kasing ganda noong siya ay nasa Xiaotiandi. Malinaw, mayroon ng mga palatandaan ng pagbagsak ng primordial spirit. Ang dahilan kung bakit mahirap mabawi ang pisikal na katawan ay dahil din sa napakatagal na panahon na ang primordial spirit ay nabura ng kapangyarihan ng kaguluhan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, si Kuatian mismo ay maaaring maglakad ng patagilid sa magulong kawalan, ngunit upang maprotektahan ang kanyang mga angkan, siya ay sadyang inaatake, na napakalungkot. Umasa siya sa ganoong sirang kaluluwa at katawan upang makatakas dito kasama ang 10,000 tao sa kanyang mga bisig. Sa pananaw ni Yefan, ito ay ganap na dahil sa kanyang matatag na lakas ng pag-iisip. Matapos maibaba ni Kuatian ang bone boat, sa wakas ay hindi na niya ito mahawakan. Bang! Ang! Bumagsak ang malaking katawan, at ang buong isla ay nayanig. Nakita ng 10,000 mga Julie sa isla si Kuatian na naghihingalo, hindi na maibalik ang kanyang pisikal na katawan, at nasa kalungkutan. Maraming tao ang lumuhas sa lugar, lumuhad sa lupa, at umiyak ng mapait. Inilabas ni Yefan ang ilan sa kanyang pinakamahusay na mga gamot sa pagpapagaling at dinala ang mga ito sa bibig ni Kuatian. Ancestor Kuatian, kainin mo itong elixir. Isang nakakagaan ng ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Kuatian, naubusan na ako ng gasolina, hindi ko maabsorb ang espiritual na enerhiya, at hindi ko na kailangang sayangin ang elixir. Ang sarili kong sitwasyon, ang pinakaalam ko. No way. Oras na para makita ang mga nakatatandang kapatid ko. Dito na tayo. Ang liwanag ng kandila ay lumuha sa tagiliran, kahit na sina Feng Qinglan at Xiao Waisu ay hindi mula sa tribong Julie, sila ay lubos na naantig sa sandaling ito na may mga pulang mata. Hihihi, napangiti si Kuatian, ang kanyang mga mata na unti-unting pamipikit, ay tumingin kay Yefan ng medyo makahulugan. Yefan, hindi mo ako binaygo, itong mga taong Julie, please, tumango si Yefan, huwag kang mag-alala, ipapadala ko sila sa isang ligtas na lugar. Alam ko, gagawin mo. Dahil ikaw ang pinili ni Emperor Chiyo. Pagod ako at nagpapahinga. Ipinikit ni Kuatian ang kanyang mga mata na may mapayapa ng ngiti. Sa isla, biglang umiyak. Aray, malamig ang simoy ng dagat. Si Yefan ay nakatayo roon ng ilang sandali, at sa wakas ay yumuko ng malalim kay Kuatian, huminga ng malalim, at kumalma. Tumalikod siya at naglakad sa gitna ng mga taong Julie, at malakas na sinabi, bawat tao ng Julie, umaasa rin ang mga ninuno ng Kuatian na makakaalis ng ligtas ang suntok, at sana ay hindi pababayaan ng lahat ang kanyang pagsusumikap. Susunod, maaari kang lumipad ng malalayong distansya ng mag-isa. Tumayo sa isang tabi, tumayo sa kabilang panig kung hindi mo kayang lumipad ng malayuan, aayusin kung umalis. Masyado pa itong malapit sa Chaos Void, kailangan nating umalis sa lalong madaling panahon at pumunta sa mas ligtas na lugar. Nang marinig ito ng mga tao ni Julie, bagamat malungkot pa rin sila, lahat sila ay nagpunas ng kanilang mga luha at nagsimulang pumila. Lord Yefan, maghintay ng sandali. Si Yulong mula sa Xingtian Village ay biglang lumabas sa crowd kasama ang isang bata, maitim ang balat, matipunong babae. Medyo natarante si Yefan noong una, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang kahon ng bato sa mga braso ng batang babae, at biglang nanliit ang kanyang mga mata. Lord Yefan, ito ang pinuno ng nayon ng Dajiao Village. Ang kanyang pangalan ay Ziling, at siya ay kabilang sa angkan ng Julie C. Sa Dajiao Village, mayroong sungay na hindi kilalang pinanggalingan mula noong sinaunang panahon bilang tanda ng pamana para sa pinuno ng nayon. Isang beses, ito ay upang mahanap ang magic horn ni Emperor Chiyo, at naghinala si Ziling na maaaring ito ang sungay na iyong nabanggit. Medyo kinabahan si Ziling, ngunit magalang na yumuko kay Yefan, at pagkatapos ay binuksan ang kahon na bato na hanggang braso. Ang isang itim na gintong sungay na may magagandang linya ay tahimik na nakahiga sa loob, na nagpapakita ng malalim na kinang. Huminga ng malalim si Yefan, at biglang, naintindihan niya. Kabanata 2578 ang pinakamahalagang bagay. Manatili ka sa sarili mong puso, kaya, iyan ang ibig sabihin. Bulong ni Yefan sa sarili at hindi maiwasang mapangiti. Hindi alam ni Yulong at ng iba pa kung ano ang tinatawanan ni Yefan, nag-aalala na baka hindi maintindihan ni Yefan, at mabilis na nagpaliwanag, Lord Yefan, hindi namin ito sinasadyang itago. Kaya lang, napakalayo ng Dajiao Village, at ito ay isang maliit na nayon.
Karamihan sa mga tao, kasama na ako, ay hindi alam na may mga sungay. Sinabi ni Ziling, minsan sinabi ng aking ama na ang sungay na ito ay ibinigay sa ating mga ninuno ng isang malaking tao pagkatapos ng labanan sa Sambar. Noong panahong iyon, bata pa ang ating mga ninuno, parehong namatay ang mga magulang sa digmaan. Ang ninuno ay napakahina, at pagkatapos nabigyan siya ng malaking tao ng sungay na ito, hindi siya mabubuli ng ibang mga bata. Ang sungay na ito ay naging tanda din ng pamana ng aming pamilyang ito ay iniingatan ng aming pamilya hanggang ngayon. Ngunit ito ay 10,000 taon na ang nakalilipas, at hindi namin alam kung ang malaking taong iyon ay ang Diyos ni Emperor Chio. Tumango si Yefan, inabot ang kahon upang kunin ang kahon, at marahang hinaplos ang madilim na gininto ang sungay. Ang magic horn ng marangal na Emperor Chio ay hindi nakatago sa isang misteryosong lugar, ngunit ibinigay sa isang ulila ng Tribong Julie na lumitaw pagkatapos ng digmaan, na tila casual. Sa unang tingin, parang walang katotohanan. Ngunit pagkatapos itong pag-isipang mabuti, naunawaan ito ni Yefan. Dahil, kapag si Chio ay tinatreto ng tapat ang mga taong ito ng Julie, magkakaroon ng kwafu, Xingtian, at napakaraming sinaunang angkan at powerhouse na handang sumunod sa kanya ng walang pagsisisi. Sa simula, ang Chio Cape ay wala sa gintong libingan. Dapat ay matagal na itong alam ni Xingtian, at maaaring alam na rin ni Kuatian. Maaaring ito ay isang laro na itinakda ng Chiyu, alinman sa hindi sinasadya o sinasadya. Kung pumasok siya sa Xiaotiandi at ayaw niyang iligtas ang mga taong ito ng Julie, at hindi niya hahayaang tipunin ng mga kababaihan ang lahat ng malalayong nayon, hindi niya malalaman na ang pamilyang ay may ganitong sungay. Kung sa gintong libingan, pipiliin niyang huwag pansinin ang mga taong ito ng Julie at pilitin siyang pumasok sa libingan, pagkatapos ay susundan ni Chiyu Zhao ang mga patay na taong Julie at ililibing sila sa magulong kawalan. Sa puso ni Chio, umaasa pa rin siya na ang taong pumalit sa kanyang sungay ay pahalagahan ng buhay ng mga taong Julie. Kakaibang sabihin na si Chiyu ay nakapatay na ng maraming tao sa kasaysayan, at tila napaka-brutal na karanasan niya. Alam din ni Yefan ang tungkol sa mga bagay na ito mula sa ilang mural ng Nichu, ngunit hindi ito sinasadya ni Chiyu. Gayunpaman, ito ay isang malupit na tao na pinahahalagahan ng bawat mahinang buhay. Bagamat maaaring mag-isip si Yefan ng ilang mga posibilidad, halimbawa, bata pa lang siya at masigla, o may nangyaring mali sa kanyang kultibasyon, o kalaunan ay nagbago ang isip niya, ngunit hindi masabi ni Yefan ang totoong dahilan. Ang tanging bagay na tiyak ay tila na sina Ji Xuanyuan at Chiyu ay hindi kasing simple ng sinasabi ng mga tao. Marami silang tinatagong sekreto sa likod ng mundo na sila lang ang nakakaalam. Wala talagang fuel-efficient lamp ang mga sinaunang tao. Umiling si Yefan at ngumiti ng may emosyon. Narinig ni Gang Ao na mayroong Chiyu corner, dali-dali niyang inipit ang mga tao, at sumugod. Oh, halos eksakto kung ano ang naisip ng matanda. Tingnan mo ang matanda. Direktang binuksan ni Yefan ang kamay ng lalaki, hindi ko pa tinitingnang mabuti, bakit ka nagmamadali, maghintay at pumunta sa isang ligtas na lugar, at dahan-daang tingnan ito. Sa sinabi nito, anuman ang sabik na hitsura ng mga unggoy, hiniling ni Yefan ang lahat na mabilis na tumayo sa koponan ng magkakasunod. Ang mga monghe na maaaring lumipad ng malalayong distansya ay dapat magdala ng ilang maliliit na bata hanggat maaari at maglakad kasama sila sa kanilang mga bisig. Para sa iba, direktang minamanipula ni Yefan ang 10,000 lumilipad na mga espada upang bumuo ng isang sinuspinde na plataporma na nagpapahintulot sa kanilang lahat na tumayo dito. Kung ikukumpara sa paggamit ng Shanrushoy, ang Yuge iyan ay mas madali at mas mabilis. Lord Yefan, saan tayo pupunta? Ito kaya ang kaharian ng pamilya Shenlang? Kinakabahang tanong ni Yulong. Ngumiti si Yefan at sinabi, hiniling ko sa mga tao na humanap ng lugar na may magandang kapaligiran para sa Tribong Merrill. Pareho kayo ng Julie Tribe, kaya dadalhin ko kayo doon para alagaan natin ang isa't isa. Gusto lang ni Yefan na pumunta at tingnan kung paano pinatira ang mga petang. Nang marinig ng mga taga-Julie na ito ay kanilang sariling teritoryo, nakaramdam sila ng higit na katahimikan. 10,000 lumilipad na mga espada, na may higit sa 20,000 katao, ang lumipad sa kalangitan at lumipad patungo sa direksyon ng Dongtian Fudi, na sinundan ng higit sa 20,000 Julie Monghe, at ang buong koponan ay makapangyarihan. Ibinaling ni Yefan ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ng magulong kawalan, nakakaramdam ng panghihinayang. Kung may oras siya, talagang gusto niyang bumalik at makita kung ano ang nakatago sa huling puntod ng gintong puntod. Ngayon ay tila ito ay maituturing lamang bilang isang hindi nalutas na misteryo, na nakabaon sa kaibuturan ng aking puso. Gayunpaman, ang pakikipaglaban na ito kay Xingtian ay nakinabang ng gusto sa kanya. Puso. Bukod dito, mayroon din siyang mas malalim na pag-unawa sa direksyon ng paglilinang sa hinaharap at ilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Falem, Senior Xingtian. Nagpaalam si Yefan sa kanyang puso. Sa magulong kawalan. Ang gintong libingan ay parang isang malaking metal na bola, na lumulutang sa kapangyarihan ng kaguluhan. Bagamat ang makapangyarihang metal na ito ay mas makakalaban sa pagpasok ng kapangyarihan ng kaguluhan, sandali na lamang bago ito tuluyang lumunin. Sa pinakamalalim na bahagi ng libingan, ang 80 estatwa ay bumalik sa kanilang orihinal na posisyon.
Tahimik na tumayo si Xing Tian ng mahabang panahon, pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo sa huling puntod. Unti-unting bumukas ang Golden Gate. Matapos lumakad si Xing Tian sa loob, inilagay niya ang isang pares ng mga tuyong kamag-anak sa lupa at umupong naka-crosslegged. Sa mismong harapan niya, sa walang laman na puntod, walang iba kundi ang huling mural sa dingding. Sa mural, may ilang mga kabataan na mukhang bata pa. Sa ilalim ng matayog na puno, isang malakas na binata na may dalawang sungay ang nakikipagpalitan ng martial arts sa isang binata na may hawak na espada. Masiglang lumaban ang dalawa, ngunit pareho silang may matingkad na ngiti sa kanilang mga mukha. Sa tabi ng isang stone table, isa pang medyo mas matandang binata ang may hawak na scroll sa kanyang kamay, pinag-aaralan ng mga materyales na panggamot at ang peel furnace, at tila walang magawa sa dalawang magkalaban na kasama. Ang walang malasakit na kabataang kabataan ay tumatalon sa dingding. Tahimik na pinanood ni Xing Tian ang mural sa mahabang panahon, at pagkatapos ay ngumiti ng maluwag. Oh, Great Emperor, ang batang iyon, wala na siya. Sabi mo hindi siya pumasok. Sakto ka palagi, kahit 10,000 years na, predictable ka pa rin, natalo na naman ako. Sabi mo, ang mga bagay na naiwan sa libingan na ito ay ang pinakamahalagang bagay sa iyo. Noong nakaraan, hindi ko naintindihan hanggang sa nakita ko ang batang ito ng Shenlang clan, gamit ang iyong disintegration method para maghagis ng Emperor-level sword naiintindihan ko. Lahi, dugo, angkan, sa iyong paningin, hindi kailanman problema. Ngunit ang dakilang emperador. Bagamat magaling ang batang iyon, ang kanyang mga kwalifikasyon sa paglilinang ay talagang mahirap ilarawan. Ikaw at si Jishuan Yuan ay parehong gumagawa nito. Kaya ba niya talagang gawin ang hindi niya magawa? Sa libingan, kasabay ng mahabang buntong hininga, unti-unting nawala ang katawan ni Xing Tian. Kabanata 2579 na gusto kong mag-usap ka pa. Sa timog ng Dongshan Feudi, isang mahabang mabuhanging dalampasigan ang nagtatag ng isang nayo ng sirena. Ang mga peteng ay nagdala ng malalaking shell at conch shell sa pampang ng direkta mula sa karagatan at isa-isang nagtayo ng mga bagong bahay. Ang nayon ay naitatag na, at may mga sirena na abala sa trabaho kung saan-saan. Ang mga lalaki ay gumagawa ng manual na gawain, at ang mga babae ay gumagawa ng ilang maselang gawain na nangangailangan ng mga kasanayan. Nang magdala si Ye Fan ng 10,000 mga taong Julie at biglang nahulog mula sa langit, ang mga tao sa tribo ng Meryl ay natakot at naisip na may darating na kaaway. Hanggang sa natuklasan na ito ay isang Emperor-level sword intent na silang lahat ay nagbigay ng sorpresa. Lord Ye Fan, mukhang sikat na sikat ka sa mga peteng. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Yulong. Mukhang maganda talaga ang relasyon ng maharlikang kaharap niya kay Julie. Ang dakilang elder, Yun Songhe, Wu Naenzi at ang kanyang asawa ay nagmamadaling lumabas upang batiin siya. Ang matandang lalaki ay nagbibigay galang sa kanyang kamahalan na sword god, ang unang elder ay may luha sa pananibik sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang maging magalang, ang unang elder, biglang nagdala ng napakaraming tao dito, natakot kayong lahat. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Nagulat nga ang mga petang, ngunit nalaman nilang halos lahat ng mga taong nahulog ay mula sa tribong Julie, at walang puot. Kamahalan na sword god, saan mo inilipat ang napakaraming Julie na tao? Tanong ni Yun Songhe. Mahabang kwento, maghanap tayo ng lugar para maipaliwanag ito ng dahan-dahan. Hiniling ni Ye Fan sa mga taong Julie na magpahinga dito at maghintay ng ilang sandali. Dinala niya si Yulong at ilang iba pang malalaking punong nayon at pumasok sa templo kung saan nakatira ang malaking elder. Sa templo, mayroon pa ring estatwa ng dumplings, at ang malaking tao na ito ay malinaw na gumagalaw at dapat niyang dalhin ito sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kahit si Yulong at iba pang punong nayon ay lumuhad at sumigaw ng Saint General nang makita ang mga dumplings. Ang eksenang ito ay lubos na nagpapataas ng kabutihang loob ng matanda sa mga taong ito, na naging mas palakaibigan. Umiling si Ye Fan at ngumiti ng mapait. Tila maraming mga alamat tungkol sa sloth bear sa mga taong Julie. Matapos makaupo ang lahat, maikling ipinaliwanag ni Ye Fan ang bagay. Ito ay isang pambihirang panahon, at walang maraming lugar kung saan maaari kang manatili ng ligtas. Dahil lahat kayo ay mula sa tribong Julie, gusto kong magbukas ng mas malaking lugar na malapit dito, upang ang higit sa 40,000 mga taong Julie ay maninaruhan doon. Sa palagay ko, kung kayo ay magkakaisa, dapat ninyong alagaan ang isa't isa, Great Elder, sang-ayon ka ba? Tanong ni Ye Fan. Ang iyong kagalang-galang na sword god ay seryoso, ang aming pamilya ng sirena ay labis mong pinaburan, at maaari lamang manirahan dito. Marami ka pa ring tinutulungan ng mga kababayan natin sa Julie na makaahon sa panganib, kailangan nating gawin ang lahat para makatulong, nakangiting sabi ng matanda. Ang dalawang anak na babae, sina Feng Qinglan at Xiao Waisu, ay nanood at tahimik na nakinig sa tabi nila, at sila ay nabighani nang makita nila ang taos-pusong paggalang at pagmamahal ng mga peteng para kay Ye Fan. Matapos mapag-usapan ang bagay, natural na ibinigay ni Ye Fan ang partikular na pamamahala kay Yun Songhe. Ang mga nakakalaso na sugat sa mukha ni Yun Songhe ay nabawasan ng husto. Kung tutusin, hindi na siya pumatay o lumamon ng walang habas. Sa wakas ay nagmukha na siyang tao.
Noong una, binalak ni Yefan na bumalik kaagad sa City of Innocence pagkatapos manirahan sa mga taong Julie. Gayunpaman, ang 10,000 mga taga-Julie at ang mga merpeople na natipon dito ay dapat magdaos ng isang pulong ng pagdiriwang, una para salubungin ang mga bagong kababayan, at ikalawa upang pasalamatan si Yefan at ang iba pa sa kanilang ginawa. Sa pagharap sa kabaitan, ayaw ni Yefan na maging malungkot ang mga taong Julie, kaya pumayag siyang manatili ng isa pang gabi. Habang nasa yugto pa ng paghahanda ang bonfire party, agad na nakahanap si Yefan ng walang nakatira na tuktok ng burol at pinag-aralan ang magic horn ni Chiyu. Gamit ang magic horn ni Chiyu sa kanyang kamay, hindi inisip ni Yefan na ito ay espesyal. Inilabas din niya ang isa pang sungay, pinagsama-sama, pinagdugtong-dugtong, kinamot, at walang nangyari. Gamit ang True Yuan, gamit ang Disintegration, o kahit na paggamit ng Sword Intent to Stimulate, ang dalawang sungay na ito ay hindi nagpakita ng anumang espesyal na tugon. Ano? Hayaan mo akong mahanap ang magic horn, ngunit walang tugon. Hindi ba't sinasadya kong magsinungaling sa akin na pumunta sa maliit na mundo at iligtas ang isang grupo ng mga tao? Hindi maiwasan ni Yefan na mag-alinlangan. Good boy. Oo naman, palihim akong nagtago dito para makita ang sungay ni Emperor Chiyo. Biglang dumating si Gang Ao sa sandaling ito. Tama lang ang sinabi ni Ye Fangsan, paano ako magiging malihim, makikita mo kung gusto mong makita, ngunit sabihin mo sa akin, ano ang misteryo ng dalawang sungay na ito. Hinawakan ni Gongaw ang dalawang sungay gamit ang isang kamay, at ang buong tao ay nasa sabik. Nanginginig. Saglit na naghihipo at nakayakap, para akong pervert na makakita ng magandang babae. Hoy, sabihin mo sa akin, hindi ba ikaw ang unang taong nag-aral ng Chiyu mula noong sinaunang panahon? Tanong ni Yefan. Bamulong si Gang Ao, ang nagtanong sa iyo na hanapin ang sungay ng Diablo ay ang dakilang Emperador Chiyu, paano mahihinuhan ng matandang ito ang isip ng Emperador? Hindi nakaimik si Yefan, ang taong ito ay tagahanga lamang ni Chiyu, at inaasahan niyang mabubuksan niya ang sekreto ng dalawang sungay. Aksaya ng oras. Direktang binawi ng isa ang dalawang sungay at inilagay sa space ring, winagiway ni Yefan ang kanyang kamay. Okay, pagkatapos tumulo ang laway dito, salamat sa tulong mo sa pagkakataong ito, gagawa ako ng sarili kong pananaliksik sa susunod. Ikaw bata. Tumawid sa ilog at gibain ang tulay. Nena si Gang Ao. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, ipinakita ko sa iyo ang dalawang tunay na sungay at natupad ang iyong pangarap, bakit mo giniba ang tulay? Hindi pa sapat ang nakita ko. Wala naman. Nang negosyo ko. Tumitig siya, ngunit wala siyang magagawa kay Yefan. Si Yefan ay wala rin sa mood. Nakikipaglaban sa matandang urchin na Gongaw, nagtaka siya, hindi kaya ang kanyang pagkawatak-watek ay nabigo upang linangin sa kanyang tahanan. O kailangan ko ba ng ibang paraan para i-unlock ang mga sikreto ng dalawang sungay na ito? Sumapit ang gabi, nagsindi ang mga siga sa mabuhanging dalampasigan. Karamihan sa mga taong Julie ay palakaibigan at walang pidgel, ngunit mabilis silang naging mainit sa lokal na tribo ng mermaid. Si Yefan at ang iba pa, bilang mga sundalo, ay nakaupo sa paligid ng malaking siga sa gitna, at ang mga pating ay nagdala ng pinakamahusay na alak at pagkain. Bagamat kakalipat pa lang nila sa Dongtian Paradise, dahil mas sagana ang mga materyales dito kaysa sa Southern Continent, hindi gaanong nagdusa ang mga pating, at lahat sila ay kumakain at umiinom ng maayos. Ang mga taong Juligo na mahilig sumayaw ay masigasig na sumayaw sa gitna, at ang kapaligiran ay napakasaya. Sa ngayon man lang, tila nakalimutan na ng lahat na malapit na ang wakas. Nang makita ni Yefan ang mga taong ito ng Julie, marami sa kanila ang sumasayaw na nakayapak, hindi niya maiwasang isipin ng libingan, ang alaala ng muling pagsasama-sama ni Sally Ye pagkatapos ng mahabang pagkawala. Speaking of which, ang unang binigay niya kay Sally Ye. Ang formal na regalo ay isang pares ng sapatos na pambabae, dahil nakikita ko siyang nakayapak sa lahat ng oras ay hindi ako komportable. Nakakalungkot lang na hindi na muling nagsama sina Sally Ye at Angel sa mundong ito, ngunit kung talagang pupunta sila sa mas mataas na eroplano, mabuti na lang, at least hindi na nila kailangang sumailalim sa ganoong doomsday baptism. Lord Sword God, nirerespeto ka namin ng mag-asawa. Sina Yun Songhe at AZ ay itinaas ang kanilang mga baso ng alak at nag-toast kasama si Yefan. Nagbiro si Yefan, Yun Songhe, hindi mo ako lalasunin, tama ba? Natigilan ang ekspresyon ni Yun Songhe, na para bang hindi niya alam ang isasagot. Haha, ikaw, matagal ka nang naging mabuting tao, at naging tapat ka sa iyong sarili kahit gaano ka pa kumilos, tumawa si Yefan. Namula si Yun Songhe, at nakangiting sinabi ni AZ sa tabi niya, sa totoo lang napakatapat ni Songhe, Lord Sword God, huwag mo siyang ipahiya. Nakangiting tumanggo si Yefan, at nakipag-inuman sa mag-asawang hindi magkakilala. Hindi nagtagal, sunod-sunod na dumating ang ibang mga Julie para mag-toast. Kamahalan na Sword God, naaalala mo pa ba kami? May dumating na babaeng sirena kasama ang isang malakas na lalaki. Ngumiti si Yefan at sinabing, syempre naaalala ko, berdeng algae at limestone. Nasugatan ako sa sirena sa simula. Salamat sa pagtuturo mo sa akin ng ritmo, nakatakas ako sa panganib. Napakatagal lang, paano ko makakalimutan?
Ngumiti ang green algae at tumingin sa limestone sa tabi niya, sinabi ko na hindi ito malilimutan ng inyong kamahalan na Sword God. Napangiti si Huiyan ng walang muwang, kamahalan na Sword God, nirerespeto ka ng aming mag-asawa. Natigilan si Ye Fan, nagpakasal ka. Oo, hiniling mo na magpakasal tayo ng mas maaga, syempre magmadali ako, natatawa si Huiyan sa kalsada. Hindi napigilan ni Ye Fan ang labis na kagalakan, at mabilis na binati ang mag-asawang sirena. Si Feng Qinglan, na nasa tabi niya, ay makitid na sinabi, ibibigay mo pala ang magandang babae sa ibang lalaki. Tiningnan ni Ye Fan ang babae at nakitang mas maamo ang mga mata nito, kaya hindi niya maiwasang magbiro, kung tutuusin, hindi ka kasing edad mo. Kung mukhang maganda, hayaan mo na. Agad na namula ang magandang mukha ni Feng Qinglan, tumalikod siya, at kumuha ng baso para inumin para matakpan. Lan, walang laman ang baso mo, natatawang sabi ni Xiao Waiso. Nahihiyang tumingin si Feng Qinglan sa kanyang kasintahan, gusto kong mag-usap ka pa. Si Ye Fan ay lubos na ipinagmamalaki, ang pananakot kay Feng Qinglan ay palaging may espesyal na uri ng kasiyahan, marahil dahil si Feng Qinglan ay kadalasang masyadong seryoso, ang kaibahan ay cute. Siya nga pala, Great Elder, mayroon akong mga tao mula sa Divine Sword Sect na madalas na pumupunta sa iyo upang alagaan ka. Sinusunod ba nila ang aking mga kinakailangan? Sige, sabihin mo lang sa akin ang totoo, tanong ni Ye Fan kay Elder Siang Sharen. Nang marinig ito ng matanda, kumunat ang kanyang mga kilay, at may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Kabanata 2580 Nave. Elder, anong problema? Naramdaman ni Ye Fan na may mali. Your Excellency Sword God, hindi ko alam kung masyado akong naghihinala. Sa totoo lang, kanina pa ako nandito. Bago yun, may mga deacon mula sa Sword Sect. Tuwing 3 hanggang 5 araw, nagpapadala sila ng ilang supply, o pumupunta para magtanong sa amin. Anong kailangan ko? Ngunit sa pagkakataong ito, 7 araw na ang lumipas, at walang sinuman mula sa Divine Sword Sect ang dumating, bagamat hindi pa ito nakakalipas ng ilang araw, ngunit palaging nararamdaman ng matandang katawan. Parang medyo kakaiba, sabi ng Great Elder. May kakaibang pakiramdam sa puso ni Ye Fan, si Su Qingzhou ang may pananagutan sa pag-aayos ng angkan ng mermaid noon. Si Su Qingzhou ay palaging napakametikuloso sa kanyang trabaho, at hindi gagawa ng mga pagbabago ng biglaan, ngunit hindi ipaalam sa mga merpeople ang tungkol dito. Ang dakilang elder ay tila natakot sa hindi pagkakaunawaan ni Ye Fan, at nagmamadaling nagpaliwanag, kamahalan na Sword God, ang matanda ay tiyak na walang pakialam sa mga bagay na ito. Ang aming mga merpeople ay maaaring manirahan sa isang magandang lugar na may maraming mga banal na lugar tulad ng Dongchan Feudi, salamat sa paggalang ng inyong kamahalan na Sword God. Ngayon kami ay nasiyahan sa loob ng mahabang panahon, kahit na ang Divine Sword Sect ay hindi magpadala ng sinumang mag-aalaga dito, ito ay isang bagay na syempre. Nang magtanong ang inyong kamahalan na espada ng Diyos, ang matanda ay nagpahayag ng ilang pag-aalala sa kanyang puso. Ngumiti si Ye Fan at ikanaway ang kanyang kamay, Elder, masyado kang nag-aalala. Kung masasabi mo sa akin, gusto kong magpasalamat sa iyo. Sabi ni Ye Fan, kinuha ang kanyang mobile phone at idinial ang numero ni Su Qingzhou. Asawa, bumalik ka na ba? Si Su Qingzhou ay medyo naguluhan, ano ang sitwasyon sa panig mo? Bakit lahat ng ito ay kumakanta? Nako, nasa tribong sirena ako, sumasayaw sila. Tumayo si Ye Fan, naglakad sa isang tahimik na lugar na medyo malayo sa siga, at nagtanong, asawa, ano ang nangyari sa Divine Sword Sect kamakailan? Natahimik sandali si Su Qingzhou, at nagtanong, sinabi ba sa iyo ng merman? Ano? Nadurog ang puso ni Ye Fan, oo naman, may nangyari. Ayon sa impormasyon, ang Obsidian Legion ay tila natuklasan na ang mga mahiwagang minahan ng kristal sa ligaw ay sapat na upang makabuo ng 4 o 5 arka. Kaya naman, sila ay pansamantalang nagre-recruit ng mga tropa ng galit na galit, hindi banggitin ng mga monghe ng kaharian ng demonyo. Ang mga monghe ang mga sinaunang demonyo ay karaniwang nagpunta sa pagmimina. Ang barko ay naitayo, ang iba ay tumakas, namatay, at ang palasyo ng Demon King ay nahuwang. Dahil ang mga tao ay nakakalat sa ligaw, at karamihan sa kanila ay hindi natatakot sa kamatayan, at ang average na antas ng paglilinang ay hindi mataas, ang Obsidian Legion ay tila hinamak sila, ngunit sa halip ay maging mas matatag. Ngayon, para kay Ye Xuanguang, ang pinakamataba na piraso ng karne ay syempre ang grupo ng mga monghe na may mataas na paglilinang at mataas na kalidad. Sa katunayan, dapat nating naisip na ang dahilan kung bakit nagbigay si Ye Xuanguang ng 3 buwan, ito ay walang iba kundi ang alamin ang pangunahing sitwasyon ng baha at kaparangan, at pagkatapos ay gamitin ang pinakamahusay na mapagkukunan. Wala siyang planong maghintay ng matigang hanggang sa Doomsday Conference. Sa kanyang opinyon, walang makakapigil sa kanya. Kaya ngayon ay sinimulan na niyang pilitin at akitin, pagpapalawak ng Obsidian Legion, na pabuntong hininga si Su Qingzhou. Sumimangot si Ye Fan, ano ang nangyari kay Xiao Luo at sa iba pa? Sinabi ni Su Qingzhou, sa pagkakaalam ko, kasama ang ating Divine Sword Sect, lahat ng sekta sa Heavenly Paradise ay kinokontrol ng mga sundalo ng Obsidian Legion.
Ang mga tao ng malaking sekta ay nakulong sa Asgard, at ang mga handang magpasakop ay direktang dadalhin sa larangan ng pagmimina. Ang mga ayaw sumuko ay gagamit ng iba't ibang paraan para pilitin silang sumuko. O patayin sila. Ibig mong sabihin Xiaoluo sila. Dinala lahat sa Asgard at ikinulong. Malakas na tanong ni Ye-Fan. Gaano katagal? 2 araw bago ka umalis sa City of Innocence. Agad na inis si Ye-Fan at sinabing, kung gayon, bakit hindi mo sinabi sa akin? Binigyan kita ng maraming kapangyarihan, malaki at maliit, ngunit hindi mo maaaring mangyari ang ganoong kalaking bagay, bakit hindi mo ito itago sa akin? Sinasabi ko sa iyo, kapaki-pakinabang ba ito? Malamig na tanong ni Su Qingzhou. Natigilan si Ye-Fan. Mabigat ang pasanin mo. Kung hindi naman ito napakahalagang bagay, bigla ka bang lalabas ng bahay sa ganoong kritikal na panahon? Sinabi ko sa iyo ang tungkol sa paraiso, wala ka bang pakialam sa iba at pumunta upang iligtas ang mga tao? Hindi ito hinahanap ni Ye Xuanguang ngayon. Lumapit siya sa pintuan dahil sa tingin niya ay hindi na kailangan, hindi dahil natatakot siya sa iyo. Kung pipigilan mo ang Obsidian Legion sa pag-recruit ng mga tao, nakakasagabal sa plano niya. Paano kung patayin ka niya ng maaga? Hindi lang ikaw ang maaaring maging mabuting tao. Ngunit kung lahat ay mabuting tao, lahat ay mamamatay. Medyo wala sa kontrol ang sinabi ni Su Qingzhou, kung alam mo ang balitang ito, pipigilan ka lang nito, kaya kahit hayaan kitang kaputin ako, at hindi ako magkukusa na sabihin sa iyo. Namula ang mga mata ni Ye-Fan, at huminga siya ng malalim. Sa intelektual, alam niyang tama ang pinili ni Su Qingzhou, ngunit sa emosyonal, palagi siyang hindi komportable. Pagkatapos ng mahabang panahon na tumahimik, sinabi ni Ye-Fan, alam kong nag-aalala ka sa aking kaligtasan, ngunit Qingzhou, lumalaki na rin ako, at hindi ako magiging hanggal na mamatay. Kaya, kung may katulad na mangyayari sa hinaharap, sana ay makipag-usap ka sa akin, magtiwala ka sa akin. Si Su Qingzhou ay tila nagpakawala ng mahinang hikbi, at pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, kung gayon, ano ang gusto mong gawin? Nagdeklara ka na ba ng digmaan kay Ye Xuanguang ng maaga? Handa ka na ba? Saglit na nag-isip si Ye-Fan, ang bagay na ito ay hindi kailangang harapin kay Ye Xuanguang. Pupunta muna ako upang tingnan ang sitwasyon, at pagkatapos ay magpapasya kung paano haharapin ito. Huwag maging pabaya, kahit na madala ka sa pagmimina, may pag-asa sa iyong buhay, hindi na kailangang lumaban hanggang kamatayan para sa pansamantalang mukha, paalala ni Su Qingzhou. Alam ko, para sa kapakanan mo, hindi ko gagawing biro ang buhay ko. Ngumiti si Ye-Fan at magiliw na sinabi, asawa, sobrang excited ako ngayon, huwag kang umiyak. Hindi ako umiyak, sabi ni Su Qingzhou. Mahal kita. Huwag kang sumama. Basta nabubuhay ka, ayos lang kung hindi mo ako mahal. Agad na ibinaba ang telepono. Napangiti si Ye-Fan sa pagtataka, ang matandang mag-asawa, walang dapat ikahiya. Ngunit sa pag-iisip kay Hua Xiaoluo at sa iba pa, nakaramdam muli ng bigat si Ye-Fan. Naglakad siya pabalik sa bonfire, at nakita ng lahat na medyo pangit ang kanyang ekspresyon, at lahat sila ay nag-aalala sa kung ano ang nangyayari. Nadama ni Ye-Fan na hindi na kailangang itago ito, kaya't saglit niyang binanggit ang nangyari sa Dongshan Feudi. Itong si Ye Xuanguang, kasuklam-suklam at walang hiya. Nangako siyang gaganapin ang Doomsday Conference sa loob ng 3 buwan, ngunit talagang maaga siyang nagsimula. Galit na sabi ni Xiao Waisu. Hindi siya nangako na hindi niya ito gagawin sa nakalipas na 3 buwan. Ang Doomsday Conference ay isang pangwakas na plano para hulihin ng sabay-sabay. Napabuntong hininga si Feng Qinglan. Mataimtim na sinabi ni Zhuguang, Guru, hindi ako makakapunta sa Asgard. Kahit na may kakayahan kang magligtas ng mga tao, ganap mong magagalit si Ye Xuanguang. Ang pagtatayo ng Arca ang pinaka-pinahahalagahan niya. Hayaan ang mga tao ng Shenjian sect na pansamantalang magbigay, ang malaking bagay ay pumunta sa minahan para magtrabaho sa loob ng 2 buwan, magtiis tayo sa oras na ito at pag-usapan ito. Ibinaba ni Ye-Fan ang kanyang ulo at ngumiti, liwanag ng kandila. Sa tingin mo ba ako ay walang muwang, o ikaw ay walang muwang sa iyong sarili? Sa tingin mo ba, kapag ang Obsidian Core ay dinala sa minahan at naging alipin nila, ito ay pagmimina at paggawa ng barko? Natahimik ang ilaw ng kandila, yumuko at walang sinabi. Sino ba talaga ang makikitungo ng mabuti sa mga alipin? Buhay, dignidad, lahat ay ganap na yuyurikan. Maging ang Holy Land ay wala sa Obsidian Legion, lalo pa yung mga ordinaryong monghe na hindi pa nakarating sa Holy Land. Manatili ka rito, o lumihis mula sa Odin Empire at bumalik sa City of Innocence. Inubos ni Ye-Fan ang kanyang baso ng alak at tumayo, pupunta ako sa Asgard para makita. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.